pasalamatan natin ang nobyo sa entablado. Hoy, anong nangyayari? Huwag mong sabihin sa akin na hindi darating ang nobyo. Baka nandyan lang sa pintuan ng nobyo, kinakabahang pumasok. Bigyan natin siya ng isang round of applause. Lahat, pakisalubong siya. Hindi darating ang nobyo ngayong araw. Lahat, pakitingnan ng screen. Diyos ko, ito ay sobrang nakakahiya. Ang nobyo ay nasa kama kasama ang isang aktres, kaya hindi siya makakarating sa kasal. Tatay, ano ang gagawin natin? Ang kasal ni Chloe ay naging isang kumpletong kabiguan. Ibig kong sabihin, Paano nagawa ng pamilyang Sutton? ang isang alyansa sa kasal kasama ang pamilyang Cross. Nagmukha silang niloko. Sa pagkakataong ito, ang mga Sutton ay gumawa ng malaking produksyon upang maging pinakamalaking katatawanan lamang sa buong Veridia. Dahil nandito na ang lahat. At kailangan ko talagang magpakasal. Nagtataka ako, mayroon bang sino man dito na handang umakyat sa entablado? At pakasalan ako. Sige, ikaw na ang gumawa. Single ka, di ba? Sir. Ikaw ang unang tumayo. Ibig bang sabihin nito, na handa kang umakyat at pakasalan ako, upang maging nobyo ko? Oh. Seryoso ka ba? Chloe, talaga bang bumagsak na ang iyong panlasa? Pakakasalan ang kahit sinong mapagmasdan mo. Dahil mukhang interesado ka, bakit hindi ka nalang umakyat ng tuluyan? Text. Sandali lang. Kailangan kong sagutin ito. Chloe, itigil mo na ang pagpapahiya sa ating pamilya. Ang lalaking iyon kanina, baka gwapo siya, ngunit malinaw na hindi siya interesado sa iyo. Lahat, maaari na kayong umalis ngayon. Nanay, itigil mo na ang pag-aayos ng mga blind date para sa akin. Magpapakasal ako ngayong araw. Dadalhin ko ang aking asawa sa bahay sa ilang araw. Kaya kanselahin ang lahat ng mga date na yon na inayos mo. Ano? May manugang na babae na ako. Hindi ka nagbibiro, di ba? Kailangan ko nang umalis. Aalis na ako para magpakasal. Anak ng tokwa, ipaliwanag mo ang sarili mo. Hello. May manugang na babae na ako. Teka muna. Naisip mo na ba ito ng mabuti? Hindi ba dapat ako ang tinatanong mo kung handa ako o hindi? Iyon ang aking unang halik. Talaga. Well, maghanda ka para sa iyong pangalawa. Hindi ko inakala na magiging ganito ang aking kasal. Tungkol sa nangyari ngayon, salamat. Ako, Siyempre, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sumaklolo ka sa akin. Kung hindi, siguradong, napahiya ako ng todo ngayon. ano? Kaya, tapos na ang palabas para ngayon. Ikaw, Hindi mo ba iniisip na manliligaw ka sa akin? Tapos iiwan mo lang ako, di ba? Guwapo. Hinalikan mo na ako. Pagdating sa nararamdaman, sa tingin ko, hindi ka naman siguro magkakagusto sa tulad ko. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Babayaran ako. Paano? Ito, $5,000. Kunin mo muna ito. Pero, kailangan mong magpanggap ulit kasama ko. Magpanggap lang bilang isang mapang-ipang CEO. Magpanggap? Hindi ako sang-ayon. Anong ginagawa mo? Napakaliit ng $5,000. Kahit ang mga extra sa studio, ay mas malaki ang bayad dyan. Ano? Sa tingin mo maliit ang $5,000. Sweldo na yan ng A-list na sumusuportang aktor. $20 milyong. Paano? Magkano?
20 milyon. Mabebenta mo na ako, at hindi pa rin ako aabot sa 20 milyong dolyar. Bibigyan kita ng 20 milyong dolyar. Ikaw ang magiging asawa ko. At yung bimpo na ginamit mo kanina, galing yan sa aking bagong tatag na brand. Mula ngayon, ang brand na ito ay sa iyo na rin. Ikaw, binibigay mo sa akin 20 milyong dolyar. Ano pa? Hindi masama, profesional. Nakapasok ka na sa karakter, di ba? Seryoso ako. Sa tingin ko, bravo. Bravo. Talagang kamangha-mangha. Isang manloloko at isang hangal. Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Stella, anong ibig mong sabihin? Ang lalaking ito ay wala sa listahan ng mga bisita sa kasal. Isa siyang tunay na manloloko. Totoo, wala akong imbitasyon. Pero maipapaliwanag ko. Ipaliwanag ang ano? Ipaliwanag kung paano mo sinalakay ang kasal ng pamilya Sutton para maging parasito. At ngayon, nakaisa ka pa ng asawa? Slow, ang iyong panlasa sa mga lalaki ay talagang napakasama. Tumayo siya para sa akin. Nang kailangan ko siya ng husto, pinipili kong maniwala sa kanya. Hindi ko lang maintindihan. Anong masama sa panganay na anak ng pamilya Cross? Medyo playboy nga siya, pero kahit papaano, mayaman siya. Kung kasama mo ang lalaking ito, iyakan ka na lang sa shared bike. Ikaw, Mahal. Magtapat na ako. Ako ang CEO ng Ocean Group. ang CEO ng Ocean Group. Tama ba ang naririnig ko? Sinasabi mo bang ikaw ang CEO ng Ocean Group? Ang nangunguna sa mundo sa industriya ng non-woven hygiene. Iyong Ocean Group. Tama. Ako nga. Naalala ko na, siya nga talaga ang CEO ng Ocean Group. Slow, malapit ka nang manalo sa loto. Dahil nakita mo na ako dati, mas madali na ang pag-uusap tungkol sa regalo sa pagpapakasal. Slow, akala ko nakapulot ka lang ng estafador. Mukhang nakakita ka ng ganap na baliw. Ginawa mo pang CEO ng Ocean Group ang pagkakakilanlan. Ginawa nga talaga kayo para sa isa't isa, ano? Ikaw, ang CEO ng Ocean Group ay nakatira sa ibang bansa. May nakatagong sakit. Nakatagong sakit? Anong nakatagong sakit? Narinig ko pa nga na may kapansanan siya. Kapansanan? Sige. Tara na. Huwag kang umalis, Slow. Sa totoo lang, gusto ko ring marinig. Sino ang nagkakalat ng chismis na may nakatagong sakit ako? Hindi ko alam na ganito ka pala kagaling na artista. Siguro dapat akong pumunta sa mga studio at humanap ng trabaho para sa iyo bilang extra. Stella, tapos ka na ba? Oh, si Dylan Cross ang tumatawag. Sagutin mo, kung ako ang nasa kalagayan mo. Magmamadali akong magmakaawa kay Ginoong Cross para patawarin ka. Pakasalan mo siya. Mas mabuti pa iyon kaysa pakasalan ang walang kwentang taong ito. Chilo, ano ang ginawa mo? Dylan, opisyal kitang pinapaalam. May asawa na ako. Inihiya mo ako sa kasalan? Ha? Maghintay ka lang. Maghihintay ako. Baliw. Slow, tingnan mong mabuti ang asawang pinili mo. Habang nasa telepono ka, tumakas na siya. Siguro dapat mong alalahanin kung ano ang natitira sa pitaka mo. Ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako ay narito mismo. Hindi tulad ng iba na iniwan ng utak sa bahay. Ikaw. Ay, ang talino mo talaga. Maghihintay ako hanggang sa bumalik kang nagdudulog at magmakaawa sa akin. Pasensya na. Nasa telepono lang ako kanina. Nandito pa rin ako. Pasensya na, medyo nagmamadali ang kasalan. Pero, hindi ako magtitipid sa mga dapat ibigay. Ang regalo sa pagpapakasal ay dapat na nakarating na sa bahay mo. Nakarating na ang regalo sa pagpapakasal sa bahay namin. Nakakatawa iyan. Ang yabang mo. Hindi mo kailangang magsinungaling. Umuwi ka, tingnan mo mismo. Slow. Kahit na ang pamilya Sutton ay nalugmok na, hindi naman tayo dapat pagtawanan ng ganito, di ba? Nasaan na ang mga regalo sa pagpapakasal? Masyado siyang nagmadaling magpanggap sa ganitong maikling panahon. Anong klaseng regalo sa pagpapakasal ang may paghahanda niya? Maya-maya, magpapanggap akong himatayin. Sagutin mo ako at tumakbo tayo. Kalimutan mo na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ang mga regalo sa pagpapakasal ay ipapadala kaagad sa inyong bahay. Nakakatawa ito. Chilo, labis kitang binigo. Lumabas ka na ngayon din sa bahay ng mga Sutton. Tatay, ako. Aba, may dumating. Tingnan natin kung nandito na ang mga regalo sa pagpapakasal.
Dumating na ang mga regalo sa pagpapakasal. Isang peres ng antigong pulseras na jade mula sa dinastyang Ming. Isang asul at puting florera na may dalawang hawakan. Isang libong bareta ng ginto. 5 mamahaling kotse. 3 Clearwater Villa. Isang isla sa dagat silangan. At ang Ocean Group na may 100% equity. Medyo nagmamadali ang paghahanda sa mga regalo sa pagpapakasal. Sa hinaharap, kapag may pagkakataon, babawi ako sa'yo. Paano iyan posible? Ikaw nga ba talaga ang VP ng Ocean Group? Kaya, kailangan pa bang kami ni Chloe ay lumabas sa bahay ng mga Sutton? Ito. Tignan mo ang ginawa mo. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Vance ngayon din. Tatay, hindi ito maaaring mangyari. Ang AC ng Ocean Group ay hindi pupunta sa kasal ni Chloe, lalo na ang pakasalan siya. Well, nandito na ang lahat. Chloe. Mahigit isang anak na babae ang pamilya Sutton. Kung ayaw mong pakasalan ako, ang kapatid mo na lang ang pakakasalan ko. Ako, ibig mong sabihin, ang lahat ng regalo sa pagpapakasal na ito ay para sa akin. Siyempre, Chloe, tingnan mo ang napakagandang asawa na nakita mo. Hanggang ngayon ay nagmamalaki pa siya na ang mga regalo sa pagpapakasal ni Ginoong Cross ay kanya. ibig mong sabihin, ikaw ang nagpadala ng mga regalo sa pagpapakasal na ito? Ang galing mo talaga. Tama na. Dahil mahal na mahal ni Stella si Ginoong Cruz. Sana'y magkaroon kayo ng mahaba at masayang buhay na magkasama. Pero na. Hoy! CEO nga talaga ako. Tungkol sa mga regalo sa pagpapakasal, kailangan kong bumalik at ituwid ang lahat. Ang Noon Woven Industry na itinayo ko para sa aking mahal. Ang iba, hindi na mahalaga. Pero ito, napaka-importante talaga. Hoy, Ang galing mong umarte. Ang bilis mong nakapasok sa karakter. Ang aking 5,000 dolyar ay sulit na sulit. Kaninong mga regalo sa pagpapakasal ba yan? Wala talaga akong pakialam. Sige, buong araw tayong abala. Ako ang tayasa, buffet. Maglibang-libang tayo. Ano? Buffet. alainan. Tara na. Hoy! Ang buffet ngayong araw ay libre ko. Ang motto natin ay, kumain hanggang sa mahulog. Halos hindi makalabas. Kumain hanggang sa masuka. Hindi makalabas ng silid. Okay. Tara na. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, may trick sa pagkain sa buffet. Una, kailangan mong kumain ng prutas. Sa ganoon, nakakatulong ito sa pagtunaw, at pinapagana ang iyong gana. Huwag mong inumin yan. Ay lapag mo, ay lapag mo, ay lapag mo. Kung magsisimula ka sa soda, sinasayang mo lang ang pera mo. Anong problema? Kumain ka ng hipon. Mahal, kung mahilig ka sa hipon, maaari kitang dalhin sa ibang bansa. Masarap ang hipon doon. Sa ibang bansa, ni pamasahe sa eroplano, hindi ko kayang bayaran. Huwag kang mag-alala. Ako ang magdadala sa'yo. Ethan, hindi ka pa rin ba nakakaalis sa delusyon mong ikaw ang CEO ng Ocean Group? Ano? Wala rito ang mga tao ni Stella. Tigilan mo na ang pag-arte. Hoy, hindi ako umaarte. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Dahil pumayag ka ng pakasalan ako, magiging mag-asawa na tayo mula ngayon. Seryoso ako. Pero, huwag na, huwag na. Sa tingin ko, napakaganda ng samahan natin, at marami kang naitulong sa akin. Hoy, huwag kang mag-alala, kumain na lang tayo, okay? Ginoong Vance. Linus. Hoy. Ito siguro si Ginang Vance. Kayo'y tunay na perpektong mag-asawa. Itinakda ng tadhana. Narinig kong ikakasal na kayo. Masaya ako. Ginoong Vance. Hayaan ninyong ibigay ko sa inyo ang isang bilya sa East Point. Linus, masyado kang mabait. Maliit na tanda lamang ito ng aking pagpapahalaga. Ginoong Vance. Enjoyan ninyo ang inyong pagkain. Aalis na ako. Ikaw nga ba talaga ang CEO ng Ocean Group? Mahal, hindi kita niloko. Ako nga talaga. Ginoong Joe. Malapit na kayong ikasal. Bakit ganyan ang suot mo? Kapag ikinasal ka na, bibigyan kita ng bilya sa East Point. Maliit na regalo lamang. Dapat mong tanggapin. Naniniwala ka sa kwento ng lasinggerong yun. Pupunta ako sa CR. Oy, Chloe, ikaw nga talaga.
Hoy, dating kaklase. Noong nasa eskwela ka pa, ikay. Sikat na sikat. Paano ka napunta sa ganito? Okay lang talaga ako. Okay lang, wag mo kong bulahin. Usap-usapan na sa iki ng klase. Iniwan ka ng nobyo sa altar. Tapos ikakasal ka lang sa isang servidor. GC ng klase. Anong GC ng klase? Yun ba talaga ang punto? Ang punto, paano mo nagawa na pakasalan ng isang servidor? Kahit ang tauhan sa kusina, sa lugar ng asawa ko, ay mas malaki ang kita sa isang buwan kaysa sa isang servidor. Salamat sa paghahanap ng nobyo para sa asawa ko. At ikaw, Asawa ko siya. tingnan mo, gwapo, bata ka pa't umaasa na sa babae. Dahil unang pagkikita natin, wala akong nadalang regalo. Mahal, bakit di mo imbitahin ang lahat ng dating kaklase mo para sa isang munting reunion? Bibilhin ko ang buong lugar. Bibilhin ang buong lugar. Gusto mo ba akong give-in? Hindi, ako ang bahala. Para mabili ang lugar na ito, ay abuti ng hindi bababa sa $1,000,000. Chloe, kaya ba ng asawa mo iyon? Isang Centurion Black Card. Alam mo ba kung ano ito? Siyempre naman. Dahil, hindi lang siya may Centurion Black Card, isang Platinum Card, isang Supreme Emperor Card. Makakabili ka ng 10 sa halagang ₱50. Kailangan na naming umalis. Hoy, teka. Huwag kayong umalis. Gusto ng mga kaklase sa isi na ipagdiwang ang kasal ninyo. Tatawagan ko sila ngayon din. $1,240,000, $5,314 Sira na ako, sira na talaga ako, talagang sira na ako. Magiging milyonaryo na talaga ako, sa utang. Mahal. Ang asawa ay para magbayad ng mga bayarin. Sa tingin mo, ang paghuhugas ng pinggan dito, ay makakabayad sa utang natin. Nasikaso na. Salamat sa asawa ni Chloe. Nakapagpakain tayo ng ganito ngayon. Sino ba ang mag-aakalang si Chloe ay nakakuha ng napakayamang asawa? Anong pera ba ang mayroon ang isang serbidor? Para sa kainang ito, malamang naubos ang 10 taon niyang ipon. Isang dekada. Kahit papaano. 15 taon. Naku, wag nga, ang labo ninyong dalawa. Paano ninyo masasabi ang mga ganyan? Tungkol sa nagbayad? Chloe, lumuhod ka lang sa akin, at ako ang magbabayad ngayon. Tama, Chloe. Kung ako ang nasa kalagayan mo, nakaluhod na ako kay Hailey ngayon. Kasi nga naman, ang pakakasalan ang isang serbidor. Hindi madali ang buhay. Hindi na kailangan. $1,000,000 lang naman yan. Kaya ko yan. Tigilan mo na yan, Chloe. Alam na alam namin kung gaano kakapulubi. Huwag kang magkunwari. Tinawagan ko na ang asawa ko. Papunta na siya para magbayad. Hailey, ang ganda-ganda at bait-bait mo talaga. Talaga nga, mas mabuti siya kaysa sa ibang kaklase, na nag-aya ng libre pero wala naman palang pera. Talagang mas mabuti. Servidor. Hello po, ma'am. Ano po ang maitutulong ko? Ako na ang magbabayad. Ang bayarin ngayon. Nabayaran na po. Nabayaran na. Ay naku, ang asawa ko talaga. Kaka-disconnect lang namin. Nabayaran na agad. Sigurado ka bang asawa mo ang nagbayad? Kung hindi asawa ko, sino? Ikaw, Sino pa? kumita ka ng $1,000,000 bilang serbidor. Lasing ka siguro. Para magsabi ng ganyang kalokohan. Malamang, sobra lang ang nabasa mong nobela. Kaya ngayon akala mo, ikaw na ang hari na bumalik? Sino nagsabing servidor ang asawa ko? Ano ba siya? Ito. Ay Patek Philippe Davis Chart Watch. Mahigit $1,000,000 ang halaga nito. Paano niya kayang bilhin yan? Ang relong ito ay mas mahal pa dyan. Kung ibebenta ang relong ito, kayang bilhin ang buong restoran na ito. Hinaan mo ng kaunti, pero huwag mong sobrahan. Hindi kita kayang suportahan dito. Naku, please. Napakamahal na relo. Hindi ko pa nga nakikita ang ganyan. Baka naman, ninakaw mo yan sa mayamang tao. Sa restoran mo. Siyempre hindi mo maiba. Dahil, ang Van Cleef at Arpels na suot mo ay isang napakagandang pekeng grade A. Anong kalokohan ang sinasabi mo? So, totoo ba o hindi? Bakit hindi mo nalang ipakita sa amin? Kung tutuusin, bawat relo ay may natatanging serial number, di ba? Bakit ko dapat ipakita sa inyo? Ni hindi nga ninyo ipinakita ang sa inyo. Bakit kami pa ang dapat magpatunay sa inyo? Tara na. Chloe, kung pahihirapan mo ang buhay ko, pahihirapan ko rin ang sa iyo.
Ang ginawa mo kanina ay sobrang nakakagaan ng loob. Yung sabihin mong ang relo niya ay napakagandang peke, nawalan talaga siya ng masabi. Paano mo naisip yun? Dahil ang meron ako sa bahay, ay hindi naman ganoon kapangit ang pagkakagawa. Hindi masama, hindi masama. Magaling ang pag-arte. Ipagpatuloy mo lang. Hoy, perpekto. May dalawang bike share bike. Tara na. Slow. Ikaw at ang asawa mo, ito ang sasakyan ninyo pauwi. Ayaw lang naming magmaneho. Ayaw magmaneho. Parang hindi ninyo kayang bumili ng sasakyan. Excuse me, narito na ang sasakyan ko. Kayo na lang ang magpanggap. Ay naku, nagpalit na naman ba ng sasakyan ang asawa ko? Ni hindi man lang niya sinabi sa akin. Sir, Sinta, uwi na tayo. Hindi pa dumarating ang kotse ng asawa mo, di ba? Coats mo to. Nagbibiro ka lang. Kaya mo to. Imposibleng makabili kayo ng may batch. Aminado ako, hindi ko kayang bilhin ang kotse na to. Pero ang kotse na to ay sa asawa ko. Tama, Sinta. Ha? Siyempre, Paano nangyari yon? Hailey, sumakay ka na, ngayon din. Hindi natin kayang gasgasan ng mamahaling kotse. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagrenta ka ng kotse? Ren, Naiintindihan ko na. Gusto mo akong pasurpresahin. Kailangang ituloy-tuloy ang pag-arte. Tama ba? Nakita mo ba yun? Walang katumbas ang ekspresyon ni Hailey. Muntik na akong mamatay sa kitatawa. Sulit na sulit ang renta. Magkano ba yun? Babayaran kita. hindi na kailangan. Sa totoo lang, akin ang kotse na to. Sean, ihatid mo kami mamaya. opo, sir. Sulit ang ginastos sa pagrenta. Dapat gampanan ko ng maayos ang papel ko. Sinta, gusto na gusto ko talaga ang kotse na to. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Salamat, Sinta. Mahal. Sumakay ka. Ethan, magmaneho ka. Sino siya? Kaibigan ko siya. So, Shlo, ito ba ang may batch ng asawa mo? Isang nagpapanggap na trooper na gustong lolokohin ako. Nakakawa naman yon. Maneho, Ethan. Sinta, sumakay ka muna. Ipapaliwanag ko lahat sa ilang sandali. Sean, pwede ka na ring umuwi. Opo, sir. Mahal. May sasabihin ako sa'yo. Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Oo. Hoy, Henry. Gising. Talagang nahihirapan ako ngayon. Tulungan mo ako, ha? Tungkol saan? Tungkol sa kotse na ito, sabihin mo sa akin, akin ba ito o hindi? Sa'yo na yan kung ganoon ang gusto mo. Ikaw ang nagmamaneho. Kaya sa'yo na yan. Mahal, narinig mo siya. Akin talaga ang kotse na ito. Ikaw ang nagmamaneho. Sino ba ang makikipagtalo sa driver? Sige, sige, sayo na ang kotse. Magtiwala ka lang sa akin tungkol dito. Ethan. Kahit servidor ka o itinakdang tsuper, hindi yun mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Sige. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Sumama ka lang sa akin pauwi at makikita mo. Paano naman siya? Hayaan mo na siya. Top-notch ang seguridad dito. Magiging maayos lang siya. Kung ganoon, umalis na tayo ngayon. Dito tayo mananatili. Mahal, iuuwi kita. Uuwi. Ngayon na. Tama. Sige. Tatawag na lang ako ng sasakyan para sa atin. Bakit pa tatawag ng sasakyan? Napakalayo sa kabihasnan. Hindi tayo makakahanap ng sasakyang pupunta sa lugar mo mula rito. Hindi na kailangan yon. Dito ako nakatira. Ano? Sa'yo ang vil lang ito. Nandito pa ba ang mga tauhan ni Stella? Ang galing niyang magpanggap. Sayang naman kung hindi ako sasabay. Ethan, kailangan mo rin ba akong kasabay? Maging peking girlfriend mo. Tara na. Sigurado ka bang talagang manugang ko na siya? Opo, madam. Inuuwi na po ng binata si Madam Mayon. Ang galing naman. Kung hindi pa mag-aasawa yung pasaway na yan, lahat sa ating mga kakilala, mag-iisip na hindi siya interesado sa babae. Sa wakas,
Mabuti naman at mag-aasawa na siya. Mahal, sa tingin mo, yung 2 isla sa Amber River, yung 2 lupain sa ibang bansa, at yung 2 luxury villa na kakabili lang natin, ay sapat na para sa regalo sa pagtatagpo. Sapat na kaya? Medyo biglaan lang ang panahon. Kung ito lang, may isip kaya niyang hindi tayo sinsero. Tama ka, mahal. Wala ba tayong pera sa bahay? Mga 10 milyong dolyar, idagdag mo rin yon. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na mag-uwi ng manugang na babae ang pasaway natin. Talagang hindi natin siya pwedeng pabayaan. Ano, sir, madam? Bumalik na po ang binata at ang madam. Kakarating lang po nila sa villa area. Ang bilis. Ako, wala pa akong nahahanda. Ito, Tara, maghanda tayo. tara na tayo ngayon. Teka, mahal. Paano kung hindi magustuhan ng ating manugang na babae, ang ating pamilya, ang ating estado? Matatakot kaya siya? Alam ko na. Chloe, hindi lang ito basta biglaan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yon? Ang totoo, gusto kita. Tatay, nanay, mga kasama. Anong nangyari sa mga suot ninyo? Anak ka. Sige na, ipakilala mo na kami. Ito ang aking ina, na siya ring. Tagapangasiwa sa Ocean Group. Ito naman ang aking asawa. Siya ang super sa Ocean Group. Pareho lang kaming nagtatrabaho sa Ocean Group. Ngayon, ang lugar na ito ay isa sa mga villa ni Ginoong Vance. Kumusta, nanay, tatay? Ang galing, ang galing. Halika, sumama ka sa akin. Tinawag niya akong tatay. Mabuti, napakabuti. Tatay, Anong ginagawa ninyo ni nanay? Bakit kayo ganyan ang suot? ikaw ang dahilan ng lahat. Pinagmamadali mo kami ng ganito. Kailangang makita namin ni nanay mo kung ano ang iniisip sa amin ng aming manugang na babae. Marami kaming pinagdaanan. Ang aking asawa ay hindi dapat magtiis sa mga pagsubok ninyo. Bantayan mo ang tono mo. Iginagalang namin ang iyong pagpili. Ngunit karapatan naming suriin siya. Ethan, ngayon makikisama ka. Kayo'y nag-e-enjoy. Ngunit ano naman ang gagawin ko? Dito, umupo ka. Nanay, ito ang tahanan ni Ginoong Vance. Hindi tama na ako'y umupo rito. Nga. Tingnan mo ako, nakalimutan ko ang aking asal. Napakamaalalahanin ng aming manugang na babae. Anak ka, saan mo nakita ang ganoong kabuting asawa? Oo, nakahanap ako ng napakagandang asawa. Huwag ninyong sabihin sa akin na kayong dalawa ay hindi man lang naghanda ng regalo sa pagtatagpo para sa kanya. Syempre naman, talagang, nasa taas siya. Chloe. Halika na. Niloloko mo ba ako, pasaway ka? Gusto ko lang makita kung magalang ba tong babae. Sinisira mo ba ang pagkukunwari niya? Hindi. Talagang hindi. Chloe, nagtatrabaho kami ni tatay ni Ethan para sa pamilya Vance. Bihira kaming lumabas. Wala talaga kaming masyadong maibibigay sa iyo. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Nag-ipon kami ni Ethan at bumili ng bahay. Isasama namin kayong dalawa para tumira kasama namin, para hindi na kayo mahirapan sa trabaho. Napakabait mong babae. Hindi masama, matalino siya. Base sa sinasabi mo. Ibig mong sabihin wala kayong maayos na tirahan. May apartment ako, sakto lang para sa amin dalawa. Apartment. Ang liit-liit na lugar na yan, hindi tirahan. Bukas, lilipat kayo sa Clearwater Villa. Hindi na kailangang magdala ng kahit ano. Nandyan na ang lahat ng kailangan nyo. Ang ibig kong sabihin ay, pupunta kami sa Clearwater Villa bukas, para maglinis. Hindi lang dito kami naglilinis. May iba pa kaming pinupuntahan. Ethan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Kailangan ko munang mag-isip. Ano kaya ang problema nitong pasaway na to? Malusog naman siya. Dati, kasama niya kaming naglilinis. Talaga. Ganoon pala kahirap ang pinagdaanan ni Ethan. Marami siyang trabaho para sa pamilya. Sa tingin ko, tumutunog ang doorbell. Ay,
Ay, totoo nga. Hoy, pasaway ka. Bilisan mo. Buksan mo ang pinto. Ha? Ako. Sige na. Ha ha ha. Sir, Mahal. Sa totoo lang, ako. nasaan ang binata? Hindi pa ako tapos magsalita. Ilang araw nang hindi umuwi si Sir. Sa nakalipas na mga araw, sobrang busy sa trabaho. Eksakto. Sumusobra na kayo. Alam ko na, actually. Alam mo, Alam mo ang lahat? Oo, alam ko ang lahat. At tungkol sa pagkatao mo, matagal ko nang alam. Hindi ko sinasadya na magsinungaling sa'yo, ha? Sa bandang huli, sa isang kasalan na ganoon, hindi ko basta maipapahayag kung sino ako. Naiintindihan ko. Natutuwa ako at naiintindihan mo. Flo, ako. Naiintindihan ko. Siya ay talagang isa lang na lalaking nagtatrabaho sa Ocean Group, hindi ba? Tama, tama. Isang bodyguard. Tama, napakatalino ng ating manugang na babae. Bodyguard ni Ginoong Vance. Ikaw. Ethan Vance. Anak, Doktor, kumusta na siya? nawalan lang ng malay ang pasyente. Dahil sa pagkagulat, ilang araw na pahinga sa bahay at magiging maayos na siya. Ang mahalaga, dapat niyang iwasan ang anumang karagdagang pagkagulat. Hindi naman pangit ang itsura niya. Sobrang mayabang lang. May isang trabaho. Sige, isang trabaho, pero maraming trabaho. Dapat mong hanggan ang sipag niya, at ang buong pamilya mo ay ganun din kasigasig. Kapag nailabas na ang aking mga ari-arian, ako. Malapit na siyang magkamalay. Pagkatapos ay pwede na siyang umuwi. Sige, salamat. Ginoong Vance, Ginang Vance, Itong batang ito, hindi kayang magtiis ng pressure. napakaganda ng pangangatawan ni Sir. Malapit na siyang ma-discharge. Mabuti naman. Itong batang ito, ang tanging tama lang na ginawa niya, ay ang pumili sa amin, ng napakagandang manugang na babae. Ha ha ha. Sa ngayon, ito ang perpektong panahon para sa kanila. Nabuin ang kanilang relasyon. Mahal, gaano pa katagal natin kailangang ituloy ang pagpapanggap na ito? Well, Nanay, tatay, gising na si Ethan Vance. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Kung ayos ka na, aalis na kami. Nanay, tatay, samahan ko kayo sa labas. hindi na kailangan. Dito ka na lang at samahan mo siya. Pahinga muna itong batang ito. Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, magkasama kayong umuwi. Sige. Hoy, nanay, tatay. Ganun na lang ba kayo aalis? Hindi ba dapat? May sasabihin kayo? Ah, Kung ganun, alagaan mo ng mabuti ang anak ko. tara na. Ano ba talaga ang nangyayari? Ako dapat ang nagtatanong niyan. Ako. Ang kakaiba ng mga ugali ninyo. Ako pala ay mula sa Ocean Group. Ethan Vance. Hindi ba sinabi ko sa iyo, ano man ang iyong pagkatao o katayuan, kung tinulungan mo ako, sasamahan kita. Tungkol naman sa damdamin. Isinasaalang-alang na medyo kaakit-akit ka naman. Ako. Pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa puso, hindi ako nagbibiro. Tayo. Alam ko. Mahalaga sa iyo ang pamilya, ganoon din ang kasal. Ito ang ideya, subukan nating magsama sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng panahong iyon, tatapusin na natin ang ating kasunduan. Walang naglalaro sa aking damdamin. Para sa akin, ang kasal ay, Hanggang kamatayan ang maghiwalay, walang diborsyo. Tama ba, Ethan Vance? Saan mo ba nababasa ang mga bagay na ito tungkol sa nobela ng pag-ibig? anyway, nakasama mo na ako. Kapag naayos ko na ang mga plano, bibigyan kita ng pinakamagarbong kasal. Hindi rin nasira ang utak mo. Hoy, 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 huwag na tayong magkalokohan, okay? Sino ang naglolokohan? Babalik ka ba sa bahay ng mga Sutton? Hindi tayo babalik sa bahay ng mga Sutton. Sa Starlight Apartments, may apartment ako. Sumama ka sa akin. Ha? Tara na. Babalik sila sa apartment. Mabuti. Ganun ba? Nakahanap ng buong pamilya ng mga pulubi at mahilig silang magpanggap. Flo Sutton.
Sa pagkakataong ito, papanoorin kitang bumagsak. Sa proyektong ito, napakaganda ng ginawa ni Stella. Kaya napagpasyahan ko na siya ang papalit bilang pangkalahatang tagapamahala ng ating Sutton Group. May tutol ba? Talagang napakaganda ng kanyang ginawa. Magaling, magaling. Hindi ako sang-ayon. Slow. Nababaliw ka ba? Ang proyektong ito ay may mga isyu sa kalidad. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin ko, ginagawa-gawa mo lang ang lahat ng ito. Ayaw mo lang na makuha ko ang posisyong pangkalahatang tagapamahala. Ang sinasabi ko ay mga objektibong katotohanan. Narito ang ulat ng inspeksyon. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong ipadala ito sa isang third party para sa isa pang inspeksyon. Slow. Ginagawa mo ito dahil ang iyong nobyo ay pinili ako at ngayon ay ibinubuhos mo ang galit mo sa akin. Tungkol ito sa trabaho, hindi sa personal. Tungkol sa trabaho, hindi sa tao. Maging totoo tayo, nag-asawa ka ng asawang walang pera. Kinamumuhian mo lang ang makita akong mas magaling kaysa sa iyo. Mas magaling kaysa sa akin. Duda ako. Tama na. Kailangan bang mag-away kayo dito mismo? Ang paghirang ng pangkalahatang tagapamahala ay ipinagpapaliban. Natapos na ang pulong. Tatay, Flo, kailangan mo bang ihiya ang sarili mong kapatid sa harap ng lupon? Tatay, kung hindi ko pinigilan ang proyektong may depekto, ang Sutton Group ay maaaring nasa malaking problema. sa palagay ko, ang Sutton Group ay mas magiging maayos kung wala ka. Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Kung talagang mahalaga sa iyo ang Sutton Group, maaari kong ipagpaliban ang proyekto. Pero sa loob ng ilang araw, kailangan nating isumite ang ating financial report sa Securities Commission. Para makaraos ang Sutton Group sa krisis na ito, kailangan nating pag-usapan ito sa mga shareholders. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng hapunan sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang iyong asawa. Slow. At sasama ka sa amin. Ethan, mali talaga ako. Lasing na lasing ako nung araw na yon. Ang paggamit mo sa team bilang driver mo ay hindi ko palalampasin. Balang araw, pupunta ako sa inyo ng personal, sa harap mismo ng asawa mo, at magsasabi ako ng tapat na paghingi ng tawad. Hindi na kailangan. Pero, pag-usapan nga natin yan. Ethan, ikakasal ka na talaga? Parang, lasing pa rin ako. Oo. Huwag mong kalimutan ng regalo sa kasal. CJ, talagang bibigyan kita ng malaking regalo sa kasal. Pero, ang pagpunta mo dito ngayon, hindi lang dahil sa regalo, di ba? Umaasa ako dyan. Pero sa loob ng Ocean Group, may daga. Narinig ko na narito siya ngayon. Iwan mo sakin. Ako na ang bahala. Mabuti. Siya nga pala. Ano ang pangalan ng asawa mo? Hindi ko pa alam. Ang pangalan niya ay Chloe Sutton. Ginoong Vance, Ginoong Jiang. Ano yon? Narito na si Dylan Cross. Gets. Mag-serve muna ng pagkain. Opo, Ginoong Jiang. Sabi ni Dylan Cross, gusto ka raw niyang makita. Hindi ko siya gustong makita. Sabihin mo lang na abala ako. Opo. Dylan Cross. Ang pangalang yan, parang pamilyar. Flo Sutton. Pamilyar din ang pangalang yan. Naalala ko na. Di ba siya yung ikinasal dito ilang araw lang ang nakalipas, na hindi sumipot ang nobyo, kaya kumuha na lang ng random na lalaki mula sa mga nanonood para pakasalan? Yung babaeng yon? Tama. Ako yun. Hindi na. Ngayon alam ko na kung sino yung Dylan Cross na yun. Eh di siguradong hindi mo alam kung sino ang kasabay niyang kumakain. Sino? Si George Sutton mula sa Sutton Group, at ang dalawa niyang anak na babae. Ang telepono ni Ethan, bakit hindi sumasagot? Hoy, sabihin ko sa iyo, nakakita lang ako ng dalawang lalaking modelo. Parang may hinahanap. Aalis na ako. Oo. Sige. Chloe. Anong ginagawa mo dito? Yung sinabi nung tao kanina, yung dalawang lalaking modelo, kayo kaya yun. Tinawagan kita, pero hindi nag-ring, kaya napadaan ako, para subukan ang swerte ko. Akala ko, wala ka talaga dito. Pumunta ako rito para pag-usapan ng isang bagay sa manager. So, kayong dalawa, tapos na mag-usap. HMM? Anong nangyayari?
Nandito si tatay para mag-dinner. Gusto niyang sumama tayo. Tara na. Ikaw at siya. Kung sasabihin ko bigla, nakakahiya kaya? Ethan. Para kumita, gagawin mo talaga yun, ha? Kaya pala ang saya-saya ng mga magulang mo kagabi. Ngayong nakahanap ka na ng asawang pinahahalagahan nila. Anong problema? Ha, wala naman. Naisip ko lang, karapatan ng lahat na hanapin, ang kaligayahan at pag-ibig. Okay lang, ako, sumusuporta sa'yo. Biyanan na lalaki. Regalo ito mula sa isang kaibigan. Romanticoni. Subukan niyo po, mabuti. Slow. Dapat sumama kayo ng asawa mo para tikman. Ang alak na ito, $200,000 ang isang bote. Ang alak kong ito, hindi basta-basta lang, iinumin. Mahal, pagkatapos ng lahat, sila pa rin, ang aking kapatid na babae at bayaw. Tulungan natin sila at hayaan silang makaranas. Talaga, naiinggit siya sa lalaki mo, at naiinggit na ikaw ang nakakuha ng posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala. Anong klaseng kapatid ang gumagawa niya? Ikaw at si Stella ay tunay na ginawa para sa isa't isa. Sana kayong dalawa ay magkasama magpakailanman. Tungkol naman sa posisyon ng pangkalahatang tagapamahala, sabi ni tatay, mapupunta ito sa sino mang may kakayahan. Patas na kompetisyon. Patas na kompetisyon pala talaga yan. Tatay, tungkol sa proyekto, kailangan mong maging maingat. Nakasalalay dito ang buong Sutton Group. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Narito tayo para kumain, Chlo. Hindi para makinig sa mga sermon mo. Ayoko lang, na masayang ang buong buhay na pinaghirapan, ni nanay. CJ. Stella, ikaw ang magpatuloy. CJ. Para magsimula, magdiriwang sana kami ng aking promosyon bilang pangkalahatang tagapamahala. Pero kailangan pang makialam ni Chlo. Kaya pansamantalang ipinagpaliban muna iyon. Gayunpaman, hindi ako susuko. Dumiretso na tayo sa pangalawang bagay. Ang pangalawang bagay ay, tinanggap ko na ang mga regalo sa pagpapakasal ni Dylan. Sa susunod na buwan, gaganapin namin ang aming seremonya ng engagement dito. Oh, naalala ko, Chlo. Hindi ba servidor dito ang asawa mo? Bakit hindi natin siya pagtrabahuhin para ipakilala ang mga putahe? Ano sa tingin mo? Mahirap siguro para sa ating minamahal na bayaw ang magtrabaho dito. Sa pagdaraos ng aming kasal dito, talagang mapapataas ang kanyang reputasyon. Ibig kong sabihin pagkatapos ng lahat, pamilya naman tayong lahat dito. Excuse me, Ginoong Cross, maaari na ba naming ihain ang pagkain? Siyempre. Siya nga pala. Nasaan ang boss ninyo, si Ginoong Jeng? Abala talaga si Ginoong Jiang ngayong araw. Hindi siya tumatanggap ng mga panauhin. Kaya ang inyong si Ginoong Jeng ay hindi balak ipakita sa akin ang anumang paggalang. Mahal, hindi ba dito mismo nagtatrabaho ang ating bayaw? Tiyak na magpapakita ng paggalang si Ginoong Jayang para sa ating bayaw. Nga. Magandang punto. Chloe, hindi ba gusto mong makipagkompetensya ng patas kay Stella? Narito tayo ngayon para sa pangunahing layunin ng pakikipagkita kay Ginoong Jeng upang pag-usapan ng isang partnership. Kaya humanap ka ng paraan para mangyari yon. Tatay, Ang ating bayaw ay tiyak na magagawa iyon. O, marami siyang talento. Narinig ko, hindi lang siya serbidor dito, kundi isa ring itinakdang super sa tabi. Ganoon ba? Isang itinakdang super. Kailangan kong tangkilikin ang kanyang serbisyo minsan. Chuper. Itinakdang chuper. Ginoong Vance. Talaga bang, abala si Ginoong Jiang ngayong araw? Hindi naman. Kukunin ko siya ngayon din. Yung hotel manager na iyon, ano nang nangyayari? Paano ko malalaman? Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihiyain kahit anong pang-aapi ni Chlo sa'yo kaninang umaga, ngayong hapon. Babayaran ko siya ng kapareho. Alam kong hindi mo ako bibigin, Sinta. Pagsisihan ni Chlo, bawat ginawa niya ngayong araw. Ang saya-saya ng pagtitipon. siya nga talaga. Malapit na malapit talaga sila. Hindi ako pwedeng maging kabit. Anong problema? Ayos lang ako. Ginoong Jayang. Abala na abala ka talaga. Maraming social engagements. Anong magagawa ko? Huwag mong personalin, Ginoong Cross. Ha ha ha. Hindi naman, ipinapakita mo lang ang respeto sa akin. Nandyan na siya. Ipinapakita ang respeto sa'yo. Totoo naman, sa lahat ng narito, ikaw ang pinakarespetado. Masyado kang mapagbigay, Ginoong Jayang. CJ, umupo ka sa pangunahing upuan.
Ikaw dyan. Sige, magtimpla ka ng alak. Siya pa ang pinapainom mo. Hayaan mo siyang magbuhos ng alak. May problema ka ba, Jan? Tatanungin kita, anong klaseng alak ang iniinom mo sa akin? Ito ang bote ng Romanticoni. Tingnan mo, Chlo, inimbita namin si Ginoong Jayang dito. Bilang panauhin, ang paghingi sa bayaw mo na magbuhos ng inumin para sa kanya ay hindi naman masyadong mahingi. Ako na ang gagawa. Ano ito? Bayaw? May problema ka? Hindi ako nagbubuhos ng pekeng alak. Wala kang ebidensya. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Pek? Chlo, anong kalokohan ang sinasabi ng asawa mo? Ethan, Ang bote ng 1,978 na ito, ng Romantic Oni. Ang winery ay gumawa lamang ng 5,064 na bote noong taong iyon. At ang bote mo, hindi tugma ang packaging sa bote. Talagang peke ito. Isa ka lang nalintik na serbidor. Ano ang alam mo? Subukan mong magsalita pa ng isang salita tungkol sa kanya. Nakita ko na ang lahat. Kung sabi kong peke, pik ito, Ginoong Jayang. Hindi talaga pwedeng maging peke ang alak na ito. Ang alak na ito, isang kaibigan ko ang nagdala nito, mula sa Ocean Group, at ang kaibigang ito, ay lubos na mapagkakatiwalaan. Ang Ocean Group, may connection ka sa kanila, syempre. Sa katunayan, inimbita ko siya dito ngayon. Anong pagkakataon? Kung dumating siya, mapapatunayan niya kung tunay o peke. Ang alak na ito, kung tunay ito. Ang ilang tao ay hindi lang dapat humingi ng tawad. Sa amin ng personal, kailangan nilang lumuhod at magbuhos ng alak para sa amin. Stella, huwag kang magmalabis. Ano? Mali ba ako doon? Lahat tayo ay naghihirap para sa Sutton Group. Pero tingnan ninyong dalawa. Ang isa nagsasabing pangit ang kalidad ng proyekto. Ang isa naman nagsasabing peke ang alak ng asawa ko. Slow. Anong gusto mong palabasin? Naniniwala ako kay Ethan. Ang alak mong ito ay peke talaga. Kung wala namang problema ito. Kung walang problema, ako mismo ang magsasalin sa iyo ng isang baso. Chloe, Mabuti. Yan mismo ang gusto kong marinig sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. bakit ka ganoon ka walang muwang? Paano kung mali ako dito? Hindi naman magwawakas ang mundo. Hindi mahalaga. Itong tanggang babae na ito, ganoon pala siya katindi ang tiwala sa akin. Anong pagkakataon? Nandito si Ginoong Lee. Babatiin ko siya. Slow. Kung ako sa iyo, aalis na ako ngayon. Para hindi ka na mahiya mamaya. Kung ayaw mong makasama ako, maaari kang umalis kahit kailan mo gusto. Ikaw. Nandito si Ginoong Lee. Biyanan na lalaki. Ginoong Jang. Ito si, yung sinasabi ko, ang technical director ng Ocean Group, si Hailey. Slow. Malaking kliyente ito ng asawa ko. Dapat ayusin mo ang pakikitungo sa kanya. Kung mapahiya mo ang pamilya Sutton, wala nang pag-asa ang pagiging pangkalahatang tagapamahala mo. Salamat sa paalala. Ikaw naman, siguro dapat mag-focus ka muna sa pagpapabuti ng sarili mo. Ginoong Lee, ako si George Sutton. Ginoong Lee, salamat sa pagpunta. Ginoong Lee, ang galing mo talaga. Hoy, Dylan. Anong klaseng party ba ito ngayon? Ang daming kung sino-sino ang nandito. Ay, Ginoong Lee, nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Ito si, pangkalahatang tagapamahala ng East River Hotel, Ginoong Jayang. Ito si, Ginoong Lee na sinasabi ko kanina. Dylan, Ano? napakahalaga ng oras ko. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lee, sa pagkakataong ito, garantisadong masisiyahan ka. Ha ha ha, lagi kong sinasabi, pare, maganda ang kinabukasan mo. Kaya, sabihin mo nga, ano naman ang gusto mo ngayon? Ginoong Lee, bago tayo mag-usapang negosyo, may maliit na bagay, akong gustong banggitin. Ano yun? Sige, sabihin mo. May nagsasabing peke. Ang dala mong alak. Ano? Sino ang nagsabing peke ang alak ko? Sino? Siya. Vance, Ginoong Vance. Ginoong Vance mula sa Ocean Group. Ginoong Lee, kailangan mong tingnan mabuti. Ito, paano naging si Ginoong Vance yan? Servidor lang siya rito, hala. Ginoong Lee, nagluloko ba ang mata mo?
Nagloloko nga ang mata ko. Kita mo. Sabi ko sa'yo, imposibleng siya si Ginoong Vance. Pag-usapan nga natin, Ginoong Lee. Noong nakaraan, 6 na tao ang kinuha mo mula sa Ocean Group at dinala sa Cross Corporation at dinala mo pa ang bote ng alak na ito. Paano naging peke yon, ha? Tama na. Eksakto. Ang alak mula kay Ginoong Lee ay imposibleng peke. Ginoong Lee, ngayon, gusto naming magpatuloy sa pakikipagtulungan sa'yo. Slow, tumayo ka't magtagay ka ng inumin para kay Ginoong Lee. Asawa ko siya. Tingnan natin kung sino ang magpapalakas ng loob na magpatagay sa kanya. Ako na ang magtataas ng baso. Ginoong Lee, ito ay hindi ka tanggap-tanggap. Ikaw, Ako na ang bahala dito. Ang alak na ito, peke nga, hindi ko dapat pinagupuan ito ngayong araw. Simula ngayon, Dylan, huwag mo na akong kontaken kailanman. Ginoong Lee. Ginoong Lee, Ano ba ang ibig sabihin nito? pakiusap pag-isipan mo ulit. Kapag natuloy ang deal, bibigyan ka namin ng dagdag na 20%. Ikaw, Sinira mo talaga ako ngayong araw. Ginoong Lee, Ingat sa biyahe, Ginoong Lee. Ginoong Lee, Ginoong Lee. Slow, kung hindi dahil sa inyong dalawa, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ang Ginoong Lee na yun ay hindi naman talaga mabuti. Slow, lahat ng ginawa ko ay para sa pamilya Sutton. Tingnan mo ang ginawa mo. Tama na. Pareho kayo, tigilan na ang pagtatalo. Wala man lang kayong dalawa na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Tatay, ang asawa ni Chlo ay isang manloloko. Ang buong pamilya nila ay mga katulong at super lang. Sila ang dapat na palayasin. Kayong mga dapat umalis. Ginoong Jayang, mali ba ang pagkakaintindi mo? Sawa na ako sa inyong dalawa. Mula ngayon, lahat ng restaurant sa ilalim ng Dongjiang Group, kayo dalawa at si Dylan Cross, ay pinagbabawalang pumasok. Ginoong Jayang, anong karapatan mong tratuhin kami ng ganito? Mga gwardiya, palabasin sila. Ginoong Jayang, bakit nyo kami pinalalayas? Bakit hindi sila ang kailangang umalis? Hindi kayo kasing level nila. Umalis kayo. Ang kapal ng mukha mo, Chlo. Nagkaganito ako, dahil sa iyo. Magbabayad ka para dito. Dalhin niyo sila. Chloe, tungkol sa nangyari ngayon, kung hindi mo ako bibigyan ng magandang paliwanag, hindi ka welcome sa bahay. Bitawan mo ako. Kaya ko namang maglakad. Sa wakas, tahimik na. Ang daga sa Ocean Group ay si Lehigh pala. Sino ang mag-akala? Yang Ocean Group, hindi naman talaga magandang kumpanya, kaya hindi nakakagulat na may mga daga sila. Bakit mo nasabi yon? Yung CEO nila, ano nga ulit pangalan niya? Vance ba? Ah, Ginoong Vance, hindi siya mabuting tao. Hindi mabuting tao. Chloe, bakit hindi siya mabuting tao? Kasi, tahimik lang siyang tao. Malinis ang personal na buhay, at wala siyang kaaway. Nagbo-volunteer pa siya sa charity. Paano hindi siya mabuting tao? Lahat ng sinabi mo, puro PR lang iyan. Sa totoo lang, isang panggatong siya, isang sikim na kapitalista. Ha? Pinaghirapan ko ang proposal na iyon. Tapos yang si Ginoong Vance, sabi kailangan naming makipag-partner sa kumpanya niya, para ma-approve. Inilagay ko lahat ng pondo ng kumpanya namin, doon. Sabi kailangan pang i-review ulit. 6 na buwan ang lumipas. Naubos na ang cash flow namin matagal na. Totoo, ang mga malalaking kumpanya, hindi nag-aalala sa maliliit na negosyo. Hindi iyon makatao. Eksakto. Ginoong Vance, Ginoong Jiang, na-escort na palabas ang tatlong iyon. Hindi sila papayagang. Magpakita ulit dito. Ano ang tawag niya sa iyo, Ginoong Vance? Opo, sir, si Ginoong Vance po iyon. Ako po ay nagkamali, Ginoong Vance. Sa susunod, tama na ang tawag mo. Opo, sir. Wala nang iba, pwede ka nang umalis. Opo, Ginoong Jiang. Napakagulat naman yan. Ang dami-daming tao ang tumatawag sa iyo bilang Ginoong Vance nitong mga nakaraang araw. Ako ang iyong sinta. Hindi isang Ginoong Vance. Ay, nakalimutan ko, ang pagkain na ito, hindi pa ito binabayaran ni Dylan. Pag-uusapan ko ito sa kanya. Aalis na ako. MHM. Uwi na rin tayo. Tara na, maglalakad tayo pa uwi. Buwisit. Pinalayas tayo ng Eastern River Hotel, at dahil doon, umalis ng galit ang tatay ko. Bakit si Chlo ang nakapagtuloy doon? Kung hindi dahil sa kanila ngayon, hindi tayo mapapasok sa ganitong gulo. Si Chlo na naman. Maisip-isip ko, ako, si Ginoong Cross, ang C ng Cross Corporation, ay pinalayas talaga sa hotel, ng mga yon. Sinta, huminahon ka muna. Mag-isip tayo ng paraan, para makaganti sa kanila. Ano ba ang ideya mo? Hindi ba halata? Sa susunod na buwan ang engagement party natin. Mabuti. Gaya ng inaasahan sa babaeng pinili ko, gagawin natin ang paraan mo. Lilit.
Teka. Pwede bang, umupo ka at manahimik sandali? Ethan, tignan mo ang oras, at nakaupo ka pa rin dito at nagpapahinga. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Kung gusto mo ang opinyon ko, dapat magpakatotoo ka na lang sa asawa mo. Sabihin mo sa kanya na ikaw, ang Ginoong Vance na lagi niyang pinag-uusapan. Sa palagay ko ang kumpanya natin ay may proyekto. Sa Somalia. Somalia? Mali ako, 2 taon pa lang akong nakabalik sa Veridia. Pakiusap, huwag mo na akong idamay. Pero, pag-usapan nga natin, tungkol sa kumpanya ng asawa mo, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Naalala ko ang isang bagay, tungkol sa sitwasyon ng Brightwind Tech, gayunpaman. May ilang alalahanin lang ako sa proyekto, kaya ipinahinto ko ito. Hindi ko inasahan na ang sekretarya ko ay direktang mag-freeze sa pondo ng transaksyon ng Brightwind Tech. E di release mo ang pondo, kasama ang dobleng bayad pinsala, at humingi ka ng tapat na paumanhin sa asawa mo. Gagawin ko ito ngayon. Hoy, sandali. Kung bigla nating i-unfreeze ang pondo ngayon, paano kung ang asawa mo ay biglang pumunta sa Ocean Group? Paano mo ipapaliwanag iyon? Ano ba ang nasa isip mo? Sabihin mo na. Hindi ba ikakasal si Dylan Cross sa susunod na buwan? Pwede nating. Magandang ideya. Huwag mo nang ulitin yon. Saan ka pupunta? Maghahanda ng regalo. Heto. Sige na, tikman mo ang luto ko. Nagtatago ka pala sa akin. Hindi ko alam na ganito ka pala magluto. Kung gusto mo, araw-araw kitang lutuan. Sige. Kumusta ang lasa? MMHMM. Parang chef talaga. Basta gusto mo. Hindi ka. Nagtatago ng anuman sa akin, di ba? Paano kung? Ibig kong sabihin, kunwari lang. Paano kung may tinatago ako sa'yo? Pandayang maliit man ay pandaya pa rin. Ethan. Kung magsasabi ka ng totoo ngayon din. Pagbibigyan kita at patatawarin. Sa totoo lang, ako ay. Sino yan? Ma'am, ang package ninyo. Salamat. Ano ito? Galing kay Stella. Imbitasyon sa engagement party nila ni Dylan. May damit sa loob para sa akin. MN dress pala ito. Ang mahal siguro ng damit na ito. Hindi mo pwedeng isuot ang damit na yan. Bakit hindi? Dahil peke ito. Peke. Paano mo nalaman? Dahil ang tunay, nasa bahay ko. Anong ibig mong sabihin, nasa bahay mo? Ang ibig kong sabihin. Doon ako nagtatrabaho. Sa villa ni Ginoong Vance. Sigurado ka? Siyempre naman. Si Stella, sabi na nga ba, may masamang balak siya. Ano yon? Nakuha mo na ang damit, di ba? Anong gusto mong sabihin? Damit ng Isis ito. Pinapagawa ko ito ng espesyal para sa iyo. Isusuot mo ito bukas, sa engagement party ko. Ang bait mo naman. Kita tayo bukas. Sabi ni nanay, ipinagbibili ito ni Ginoong Vance. Ipinagbibili. MMHMM. Magkano? $1,000. $1,000. Marami ba yun o kaunti? Pwede siguro tawaran. Pero ang isang damit ng MN, nagsisimula sa mahigit $100,000. Imposibleng nakuha mo yan sa $1,000. Haha, damit lang to na ayaw na ni Ginoong Vance. At saka, ang pamilya ko ay nagtatrabaho para kay Ginoong Vance, sa loob ng mga dekada. Makatwira namang ibenta sa amin ng may diskwento, hindi ba? Talaga. Talaga. Basta gusto mo. Kaya naman sobrang gusto ko ito. Magta-transfer ako ng $2,000 kaagad. Ang isa pang $1,000 ay para kay nanay, para sa abala niya. Sige, papapuntahin ko si Sean kaagad. Sabihin mo kay Sean na dalhin niya rito. MMHMM.
Sinusunod ka niya. Ay, oo nga. Teka, hindi ba sinabi ko sa'yo? Dito rin sa lugar na to nakatira si Sean. Ang laki ng pagkakataon. Sakto na yan. Inilipat ko na sa'yo. Ayan na, mahal. Ngayon, pwede na ba tayong kumain ng tahimik? Kung hindi sila, ni Ethan at Ginoong Jang ang magkasintahan. Baka nga ako ang ma-fall sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na 3 buwan, hindi ako makikialam sa inyo ni Ginoong Jang. Ha? Pagkatapos ng 3 buwan, malaya ka nang makipag-ibigan sa kung sino ang gusto mo. Ang taong gusto ko. Oo, ang taong gusto ko ay narito sa tabi ko. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikisagabal sa inyo. Tayong dalawa. May maling akala ka ba? Maling akala. Wala namang maling akala. Tungkol sa inyo ni Ginoong Jang, alam ko na ang lahat. Si Ginoong Jang. Si Henry. Oo, siya. Chloe, hindi mo naman seryosong iniisip na may something sa amin ni Henry? Wala ba? Siyempre wala. Bakit ako magkakagusto sa lalaki? Pero hindi ba't sinabi mo lang, na ang taong gusto mo ay narito? Ang taong gusto ko. Bakit ko siya tinatanong ng ganoon? Nafo-fall na ba talaga ako sa kanya? Ito lang. Pagod na ako, matutulog na ako. Ang totoo, ang taong gusto ko. Ikaw. Tingnan mo, hindi ba yan si Chloe Sutton? May lakas pa ng loob na pumunta. Hindi naman siya pinakasalan ni Dylan Cross. Ang kapatid niya ang pinakasalan niya. Magiging masaya ito. Anong nakakatuwa doon? Isa ang tagapagmana ng yaman ng mga Cross. At ang isa naman ay, isang serbidor lang. Magkaibang mundo sila. Huwag mo na lang silang pansinin. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Walang makakapinsala sa'yo. Wala pang nagtanggol sa akin dati. Ikaw ang sinta ko. Siyempre, ipagtatanggol kita. Kaya ipagtatanggol mo ba ako habang buhay? Ang kakaiba naman. Bakit parang nagpapahayag ng pag-ibig sa akin si Ethan? Siyempre, ako. Hello. Sinusundo ni tatay ang isang napaka-importanting panauhin. Siguraduhin mong maayos ang pag-aasikaso sa kanila. Napakahalaga nito para sa kinabukasan ng Sutton Group. Sino ba yung napaka-importante na si tatay mismo ang susando? Nagawang imbitahan ni Dylan ang tunay na Ginoong Vance sa aking kasunduan. Ah, Sino ang nagpapanggap na ako? Narito na si Ginoong Vance. Ginoong Vance, dito po. Ang tagapagmana ng Ocean Group, si Ginoong Vance, talagang dumalo. Malakas talaga ang koneksyon ng mga Sutton. Sino ang mag-aakalang may ganoon silang impluensya? Ang pinakamayaman sa Veridia, si Ginoong Vance, hindi talaga sumasama sa mga party. Sino ang maghihinala na talagang pupunta siya sa event ng Sutton Group? ang lalaking ito ay si Ginoong Vance. Slow. Nagawa talagang anyayahan ni Dylan Cross. Ang tunay na Ginoong Vance. Napakarami na naming nagawa para sa pamilyang Sutton. Ikaw, ano na ang nagawa mo? Sigurado ka bang si Ginoong Vance ito? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi siya si Ginoong Vance. Ikaw ba ang sinasabi mong si Ginoong Vance? Nakilala ko na si Ginoong Vance dati. At siguradong hindi siya ito. Tama na. Slow. Sumusobra na kayo ng asawa mo. Ano ang nangyayari, Stella? Tatay. Sinasabi ni Chloe na peke si Ginoong Vance. Tinatawag niya itong mandaraya. Ano? Ano bang kalokohan ang pinagsasasabi mo? Ikaw, maganda. Aray, Anong ginagawa mo? Alisin mo ang maruming kamay mo sa kanya. sino ang may lakas ng loob na humawak sa babae ko? Ginoong Vance, ayos ka lang ba? Ayos lang. Chloe, nawawala na ba ang isip mo? Paano mo nagawang utusan ang asawa mo? At tratuhin ng ganito si Ginoong Vance? Chloe. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Vance ngayon din. At siya, kailangan din niyang humingi ng tawad sa kanyang mga tuhod. Ano ang sinabi mo? Gusto ni Ginoong Vance na lumuhod ka at humingi ng tawad. Nagpapakabait lang siya dahil sa respeto sa Sutton Group. Sa isang kisap mata lang, kaya niyang puksain ang buong pamilya mo. Puksain ang pamilya ko? Tingnan natin kung sino ang makakapuksa sa akin ngayon. Sige, ayaw mo ng madaling paraan. Kaya ang mahirap na paraan ang tatanggapin mo. Mga lalaki.
Slow, tingnan mo ang napakagandang asawa na nahanap mo. Naglakas loob ba siyang sumuway kay Ginoong Vance? Chloe, talagang ikinadismaya mo ako. Pasensya na, Ginoong Vance. Ito ay dahil sobra ko siyang pinalaki. Ngayon ay formal kong ipinahahayag na sina George Sutton at Chloe Sutton ay pinutol na ang aming relasyon bilang ama at anak. Higit pa rito, inaalis ko si Chloe Sutton sa lahat ng kanyang mga posisyon sa loob ng Sutton Group. Tatay, ano ang sinasabi mo? Slow, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Ngayon, maaari mo na siyang tratuhin kung paano mo gusto. Sino ang may lakas ng loob na humawak sa babae ko? HMP, ang kapal mo. Dakpin sila. Huwag kang matakot, hindi ka nila gagalawin. Ang yabang mo naman. Nagmamaganda ka pa. Akala mo ba palabas ito? Suntukin sila, palayasin silang dalawa. Slow, dapat kong sabihin, hindi ko inaasahan ito. Naglagay ka pala ng mga tao sa banquet ng maaga. Ginoong Vance, kahit gaano karami ang mga tao na inayos nila para ngayon, palayasin silang lahat. Oo, narinig mo siya. Gawin mo. Hoy, gwapo, isang buong squad ng mga gwapong lalaki. Kumuha pa ng mga lalaki. Gusto kong mabali ang mga binti niya. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong pag-usapan kami ng ganyan. Hinahanap mo to, sir. Tama na ang usapan. Palayasin mo siya, ngayon din. Opo, sir. Binabalaan kita, huwag mo akong hawakan. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Stella, tulungan mo ako. Hindi mo sinabi sa akin na ang pagganap bilang Ginoong Vance ay nangangahulugang pagiging bagbog. Sir, Sino ka ba talaga? Wala kang pakialam kung sino ako. Bakit ka nila tinatawag na, sir? Sino ka ba talaga? Mga extra lang na inupahan ko. Extra. Elenan. Alam ko na, may masamang balak si Stella, kaya naghanda ako ng mga peking imbitasyon, at pinapasok ko ang mga extrang ito ng palihim. Ang galing naman ng mga to. Sobrang sipag. Ako na ang bahala sa bayad nila. Salamat, mahal. Walang problema. Slow, nawawala na sa isip mo. Ang lakas ng loob mong tratuhin ng ganito si Ginoong Vance. Stella, hanggang kailan mo ititigil ang pagpapanggap mo? Wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Ano ba itsura ni Ginoong Vance? Wala sa atin ang may alam. Akala mo ba ang pagkuha ng mandaraya ay maloloko ang lahat? Anong ebidensya mo na peke siya? Ikaw, anong ebidensya mo na totoo siya? Siyempre may ebidensya ako. Ang tita ni Dylan ay isang taga-disenyo sa DIN. Nagdisenyo siya minsan ng gown para sa nanay ni Ginoong Vance at nabigyan ng karangalan na makilala siya. Narito siya ngayon. Talaga, itong taga-disenyo ng MN. Hindi naman yan isa pang aktres na inupahan mo, di ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Mali ba ako? Mga aktor ang dinala mo rito ngayon para magtanghal sa harap ni tatay. Lahat yon para mapilitan siya. Naitakwil ako, di ba? Sa huli, ang punto lang nito ay ang kontrol sa Sutton Group. Nako, ang taray ng salita ng batang to. Tita, nakita mo naman ito. Yung babaeng yon. Paulit-ulit, ginawa niyang katatawanan ang pamilya Cross sa paningin ng lahat. Ang gown na suot mo, Ginang Cross, ayaw na ayaw ang pangungopia at pandaraya. Sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang araw na ito. Anong problema sa gown na ito? Sino ang nagbigay sa'yo nito? Sa kanya mo dapat itanong yun. Tita, pamilyar ba sa'yo ang gown na ito? Siyempre naman. 10 buwan kong dinisenyo at ginawa ng mano-mano ang gown na ito. Isa lang ito sa buong mundo. Paano napunta sa kanya? Fake. Halatang peke. Maarte na si Chloe mula pagkabata. Engagement party ko ngayon. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong magpasikat. Sayang, maling target ang pinili niya ngayon. Narito ang tunay na taga-disenyo. Pek. Chloe, kung ako sa'yo, uhubarin ko na yung gown mo ngayon din. Para hindi ka na mahiya kapag pinunit ito mamaya. Chloe, ano kaya kung ganito? Magmakaawa ka sakin. Kapag nasiyahan ako, baka pakiusapan ko ang tita ko. Baka sakali. Payagan ka pa ring umalis ng may natitirang dignidad. Kayong dalawa ay sabik na maglantad. Natatakot bang walang makakaalam na kayo ang nagtangka sa akin? Ano? Chloe, hindi mo ba sinusubukang baliktarin ito sa amin? Sasabihin mong ako ang nagbigay sa'yo ng gown na ito. Sa totoo lang, hindi mo ito ibinigay sa akin. Ako mismo ang bumili ng tunay. Ano nang sinabi mo? Ikaw ang bumili. Ang Moonlight Goddess gown na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Kaya mo ba yon? Ha 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 ha. $1,000,000. Hindi ba $1,000,000 lang? Chloe, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging isang copycat? Ang hindi sa'yo, hindi mo makukuha sa buhay na ito. Ang peke ay peke. Hindi ito magiging katulad ng totoo. Ikaw ay isang kahihiyan sa pamilyang Sutton. Tatay, huwag kang mag-alala tungkol sa Sutton Group. Iwanan mo na lang sa akin. Gagawin ko itong mas malaki at mas maganda kaysa dati. Naniniwala ako sa'yo. Buti na lang may mabait akong anak na tulad mo. Kayang-kaya ang sandali ng ama at anak. Ang sweet.
Shlo, naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng pag-offend kay Ginoong Vance? Shlo, kung ako ang nasa kalagayan mo, kukunin ko na lang ang loser na katabi mo at aalis na sa Veridia at hindi na babalik. Hubarin mo ang damit na iyan, mag-sorry ka, at saka ka na umalis. Mag-sorry sa'yo. Sa tingin mo mangyayari yon? Ikaw, mga guard. Hubarin niyo ang gown na yan sa kanya ngayon din. Pagkatapos, palayasin niyo siya. Ang lakas ng loob mo. Kawawang serbidor, laging nagpapanggap na importante. Ang asawa mo ay nawalan na ng malakas na backer. Na-kick out na siya sa pamilyang Suton, itinapon na sa labas. At ikaw, kawawang tagasunod ni Chlo, ay magugutom. Ha, ito ang ideya. Pagwagaywain mo ang buntot mo para sa akin. Murahin mo ng ilang beses si Chlo. Malay mo, baka gawin pa kitang manager ng isang restaurant. Sinipa mo ako. Ang lakas ng loob mo. Bugbugin niyo sila at palayasin dito. Subukan nyo. Hulihin sila. Iyan na lang ba ang kaya mo? Hindi ka dapat nagpakita. Magkano ang binabayad niya sa'yo? Dodoblehin ko, $100,000 bawat isa. Palayasin sila. Sir. Palayasin mo sila. Opo, sir. Palayasin ako. Sino ang may lakas ng loob? Ito ang aking sariling engagement party. Ha! Nagbibiro ka lang. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko, isang taga-disenyo sa MN. Mula ngayon. Hindi ka na. Ano ang sinabi mo? Ang taga-disenyo sa MN na si Ginang Cross. Tanggalin mo. Ha! 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 Nababaliw ka na yata. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Serbidor ka lang at ang lakas ng loob mo. Magsalita ng kalokohan dito. Nakakahabag. Makinig ka sa akin. May koneksyon ako kay Ginang Vance mismo, mula sa pinakamayamang pamilya sa Veridia. Kailangan ko lang sabihin. At madali kitang. At ang iyong asawa ay mapapalis sa Veridia. At ang iyong asawa ay mapapalis sa Veridia. Mapapalis? Sige, maghihintay ako. Hello? Ginoong Liu? Ano? Natanggal na ako. Paano nangyari iyon? Ginang Vance ay naghihintay sa akin para gawin ang kanyang damit. Hello? Tita, hindi ito maaaring mangyari. Isang hamak na serbidor lang siya. Paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Natanggal na ako. Paano naging peke iyon? Sino ba talaga siya? Sino sa mundo ang ininsulto mo? Asawa ko ni Chloe. Siya ay. Serbidor lang siya. Tama, tita. Kayong dalawa, sinira ninyo ako. Tumigil, humihingi ng paumanhin kay sir at madam. Ako? Hihingi ng paumanhin? Talagang imposible. Ako ay world class. Dalhin siya palayo. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Mahal. Sa totoo lang, may gustong humingi ng paumanhin sa'yo. Paumanhin. Sino? Si Ginoong Vance na palagi mong binabanggit. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa pag-freeze sa pondo ng kumpanya mo. Kaya gusto niyang humingi ng paumanhin. Ito ang kanyang paumanhin. Na-unfreeze na niya ang lahat ng liquid assets ng kumpanya mo. Dagdag pa ang 3 proyekto. Gusto ng Ocean Group na magpatuloy sa pagtatrabaho, kasama ang Brightwind Tech. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Ginoong Vance? Bakit niya ipagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito? Mahal, sa totoo lang, ako ay Madam. mahal, ang totoo. Chloe, lumabas ka rito ngayon din. Chloe, sobrang nabigo ako sa'yo. Nabigo kita, tatay, hindi mo naman talaga ako inaasahan kailanman. Ang lahat sa Sutton Group ay wala sa akin. Ang tanging pinahalagahan ko lang ay ang pamilya. Sino ba ang niloloko mo? Slow, kung wala kang pakialam sa Sutton Group, bakit mo ako kinumpitensya para? Sa posisyon ng pangkalahatang tagapamahala? Ito na ang opisyal. Kung pagtatakwil sa'yo, mula ngayon, tanggal ka na sa lahat ng posisyon mo sa Sutton Group. At hindi ka na anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong naging pangkalahatang tagapamahala ng Sutton Group. Sobra na ang ginagawa mo. Dahil nagdesisyon na sila, igagalang ko ang desisyon nila. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. Mula ngayon, kukunin ko ang lahat ng iniwan ng nanay ko. Ang Sutton Group ay hindi kailanman mapupunta sa mga kamay mo. Tatay, narinig mo siya, di ba? Ang layunin ni Chloe mula pa noon ay ang Sutton Group. Chloe, wala ka kundi isang. Kukunin ko ang Sutton Group. Ha! 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 Gusto mong bilhin ang Sutton Group? Panaginip mo yan. Chloe, sino ba talaga ang akala mo? Malalaman mo rin agad. Sige nga, gusto kong makita kung paano mo bibilhin ang Sutton Group. Ano, may bumibili ng malalaking halaga ng shares ng Sutton Group. Sige, naiintindihan ko na. Pauwi na ako ngayon.
Tatay, nagkataon lang siguro ito. Huwag na natin siyang pansinin. Balik tayo sa opisina, ngayon na. Hello, sinira mo ang buong engagement ceremony ko. Magbabayad ka para dito. Mula nang pumanaw si nanay, kinuha ni tatay at ni Stella ang kontrol sa kumpanya. Nagsimulang bumagsak ang finances ng kumpanya. Ang Sutton Group ay buhay na gawa ng nanay ko. Hindi ito maaaring mahulog sa kanilang mga kamay. Tutulungan kita. Tutulungan mo ako. Paano mo ba talaga ako tutulungan? Kahit anong gusto mo. Magagawa kong maging sayo. Kasama na ang Sutton Group. Salamat, Ginoong Vance. Ano ang sinabi mo sa akin? Naglalaro ka ng mapang-ipang CEO, kaya sumasabay lang ako. Sige, ako na ang bahala sa lahat ng bagay sa Sutton Group. Huwag kang mag-alala. Kailangan kong bumalik muna sa opisina. Hintayin mo ako sa bahay, ha? Sige, ihahatid kita sa opisina. Ginang Sutton. Eksaktong alauna, ilunsad ang mapang-ipang alok ng pagkuha para sa Sutton Group. Sige. Bumagsak ang stock ng Sutton Group. Mahal, ikaw na lang ang pag-asa namin ngayon. Nakubkob ang Sutton Group. Sino ang kinainisan mo? Bakit naman kami maghanap ng away ng walang dahilan? Mahal, pakiusap, maniwala ka sa amin. Tama yan, Manugang. Kailangan namin ang tulong mo ngayon. Inaatake ang Sutton Group. Ito ang perpektong panahon para sa isang pagkuha. Matutulungan kita dyan. Alam ko na. Ikaw ang pinakamagaling, mahal. Pero, mula ngayon, ang Sutton Group ay magiging bahagi ng pamilyang Cross. Ano ang sinabi mo? Bibigyan ko kayo ng 2 hanggang 10 minuto para magdesisyon. Tanggapin mo o huwag. Dylan, huwag mong sobrahan. Ang mga negosyante, kita ang inuuna sa lahat. Kung hindi, bakit ako maglalagay ng bilyon-bilyon dito ng walang kapalit? Bilyon-bilyon ka ba ang halaga? Ikaw, 1 minuto na ang lumipas. Pag-isipan niyong mabuti ang 2. Arthur, Anong problema? tingnan mo, gumagalaw na ang pamilya Cross. Kung gayon, maghintay lang tayo at tingnan. Noong una, hindi ba gusto ni George Sutton na pag-usapan ng partnership sa akin? Pero tumanggi ka. Sabihin mo sa kanya 8:00 ng gabi, Riverbend Club. Walang paghihintay kung siya'y mahuhuli. tatay, ano ang dapat nating gawin? Talaga bang balak mong ibigay ang Sutton Group kay Dylan Cross? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Tingnan mo ang loser na pinili mo. Tatay, sinaktan mo na naman ako. Nang magdala si Dylan Cross ng regalo sa pagpapakasal, halos lumuwa ang mga mata mo. Hello, ito si George Sutton. Ano? Sige. Naiintindihan ko. Nailigtas tayo. Ano iyon, tatay? Nagbago ba ng isip si Dylan Cross? Basta't makalapit tayo sa taong ito. Wala si Dylan Cross. Sino naman yon? Sabihin mo na sa akin, tatay. Si Ginoong Vance mula sa Ocean Group ay inimbitahan akong maghapunan sa Riverbend Club. Tatay, isama mo ako. Kung magustuhan ako ni Ginoong Vance, talagang papalayasin ko sina Chloe at Dylan. Palayo sa Viridian ng tuluyan. Ginoong Vance. Lagi kong naririnig na si Ginoong Vance ay isang lalaking pambihira ang talino at hitsura. Ngayong nakilala kita, mali silang lahat. Ikaw nga ang isa sa 1,000,000. Ginoong Vance, nag-aral ako sa ibang bansa sa loob ng 4 na taon. Baka nga nagkasalubong na tayo. Tama ka talaga. Nagkita nga tayo. Ethan Vance, ano ba ang ginagawa mo rito? Lintik na serbidor ka? Umalis ka na rito ngayon din. Huwag kang maging sagabal. May darating na napaka-importanteng tao. Huwag mong subukang sirain ang kanyang kalooban. Tatay, huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Maupo ka. Tatay, ang paborito ni Ginoong Vance ay Jade. Tiyak na magugustuhan niya ito. May lakas ka ng loob na maglabas ng ganitong bagay? Mukhang ang inyong pamilyang Sutton ay talagang naghihikahus na. Ano ba ang alam ng isang lintik na busboy na tulad mo? Umalis ka na ngayon. Tingnan natin kung mapapaalis mo ako ngayon.
Ginoong Vance. Ginoong Vance. Hayaan mong muling ipakilala ang aking sarili. Ako ang asawa ni Chloe, at ang CEO ng Ocean Group, si Ethan Vance. Oh, Ginoong Vance, tingnan mo ang gulo na ito. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan, haha. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Pamilya tayong lahat. Hindi pagkakaunawaan. Pamilya? Kung gayon sino, ang gustong itakwil si Chloe. Ginoong Vance, iyon ay sinabi lang sa galit. Uwi ako kaagad at hihingi ng tawad kay Chloe. Ha ha ha. Ginoong Vance, maging mabait po sana kayo. Huwag kayong magpababa sa aming antas. Para sa aking kapatid na babae na mapangasawa ka, ay isang malaking karangalan para sa aming Sutton Group. Baka hayaan ko ito, pero ang pang-aapi sa aking asawa, hindi mangyayari yon. Anong klaseng buhay ang naranasan ni Chloe sa pamilyang Sutton? Tatay, ano ang ginagawa mo? Oh, para kay Ginoong Vance, hindi para kay Chloe. Para mailabas ang kanyang galit. Tatay, naglingkod na ako sa Sutton Group. Kung wala man, nagsumikap ako. Ikaw sumusobra ka na. Para sa Sutton Group, tiisin mo na lang. Tama na. Tigilan ang pagpapanggap. Ginoong Vance, mabait ka talaga. Huwag kang mag-alala mula ngayon. Sisiguraduhin kong tratuhin ng mabuti si Chloe. Ang kapatid ko ang may gusto ng posisyon ng pangkalahatang tagapamahala. Ang posisyong iyon ay sa kanya. Basta hindi ka galit, Ginoong Vance. Ako papayag ako sa kahit ano. O, kahit ano, kung gayon gusto kong kayong dalawa ay mawala sa Veridia magpakailanman. Nga, Ginoong Vance, nakatira kami sa Veridia. At saka, hindi makakaya ni Chlo na malayo kay tatay. tama. Si Chloe, yung babaeng yun, palaging napakatapat. Mamimiss niya ako kapag hindi niya ako nakita. Mula nang iwanan mo siya, malamang ayaw na niyang makita, kayong dalawa. Ang Sutton Group, iyon ang buong buhay ng nanay niya. Kaming dalawa, kailangang manatili at pamahalaan ang kumpanya. Kung talagang mahal na mahal mo siya, ibebenta mo ba ang kumpanya kay Dylan? Yun. Tama na, dalhin mo si Stella at umalis kayo sa Veridia, ngayon. Doon kayo magpalimos sa ibang lugar. Ginoong Vance, nakikiusap ako. Hindi talaga kami pwedeng umalis sa Veridia. Wala na kaming matitirahan. Ginoong Vance. Ang mga regalo sa pagpapakasal ay para sa asawa ko. At isauli ninyo ang lahat kung mabunyag ang tunay kong pagkatao. Papanagutan ninyo ang mga kahihinatnan. Tatay, paano nangyari ito? Paano siya naging si Ginoong Vance? Tapos na tayo. Talagang tapos na. Narito ang sabaw. Aray, ang init. Paano ka ba naging ganito kalikot? Dapat alam mo na yan, isang lalaking tulad mo. Seryoso, paano ka pa nagtrabaho sa isang restaurant? Pero, totoo nga. Titingnan ko na lang ang kanin. Luto na ang kanin. Titingnan ko naman ang isda. Patay na. Titingnan ko na lang ang buwan. Maulap ngayon. Ethan, anong ginagawa mo? Gusto ko. Kailangan kong sagutin muna tong tawag. Halikan mo muna ako. Anong ginagawa mo? Kontratang kasal lang tayo. Hello. Ano? Gets ko. Anong nangyari? Na-acquire pa rin ng Cross Corporation ang Sutton Group. Hindi lang ako, mabilis. Ayos lang yan. Sa pinakamasama, i-acquire na lang din natin ang Cross Corporation. Ang galing mo talagang magsalita ng malalaking bagay. Kahit ibenta ko lahat ng ari-arian ko, hindi ko pa rin kayang bilhin ang Cross Corporation. Sa ilang araw, investment conference na ng Vance Group. Gets. Ano yon? Inanyayahan tayo ni nanay at tatay para sa hapunan. Pag-usapan nga natin yan. May sasabihin din sana ako. Ano yun? Nanay at tatay ay naninirahan sa villa ng mga Vance. Hindi tama yun. Kaya nakahanap ako ng lugar para sa kanila. Ethan, paalisin na natin sina nanay at tatay. Ang tindi ng pinaghirapan nila sa mga nakaraang taon. Panahon na para magpahinga sila. Mahal.
Ang bait-bait mo sa akin. Huwag kang magbiro. Mahal. Ayokong malayo sa'yo. Pwede ba nating punitin na lang ang kontratang yon? Gusto kitang makasama habang buhay. Chloe, tumigil ka dyan. Bukod sa gwapong mukha niya, at sa totoong puso niya, ano pa ba talaga ang meron siya? Plano mo bang talagang ipamuhay ang buhay mo kasama siya? Mahal, handa na ang hapunan. Ethan, punitin na natin ang kontratang yun. Kaya, gusto mo bang maging boyfriend ko? Oo. Ayos, simula ngayon, ikaw na ang boyfriend ko. Pero may isang patakaran, walang kasinungalingan. Pangako, hindi ka magsisinungaling sa akin. Ako, dapat ko bang aminin kay Chloe? Mahal, sa totoo lang, ako ay... Hoy. Ano? Huwag kang magpanik, papunta na ako. Kailangan kong umalis. Saan? Sa opisina. Anong nangyari? Ina-auction ni Dylan ang Sutton Group, kukunin ko ulit iyon. Sasama ako sa'yo. Hindi, dito ka lang. Hintayin mo ako. Nanay, magpapakasal ako kay Chloe. Gusto kong ibigay sa kanya ang kasal na nararapat sa kanya. Hayop ka. Sa wakas, bilisan mo. Umuwi ka na rito, at planuhin natin ito ng maayos. Mga kasama, kung maglalabas kayo ng 50 milyong dolyar bawat isa, inyo na ang Sutton Group. Isang beses lang dumarating ang pagkakataon. Huwag niyong palampasin. Kakalabas lang ng Sutton Group sa kamay ni Ginoong Cross. Bakit kaagad-agad niya ibinebenta? At ito ay pribadong usapan. May kakaiba kay Ginoong Cross. Lahat ng inyong negosyo ay may hidwaan sa Ocean Group. Kaya ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon ngayon ay dapat malinaw na. Ocean Group ang target mo. Pero ang Ocean Group ang pinakamayaman sa Veridia. Kahit magtulungan tayong lahat, hindi natin sila maaabot. Hindi maaabot sa tingin mo? Ha ha ha. Hindi ako sumasang-ayon. Ngayon, ang Sutton Group ay aking regalo sa inyong lahat. Ang tanong, kaya ninyo bang lunukin ito? Ginoong Cross, nakalimutan mo ba ang Brightwind Tech? Brightwind Tech. Ito ang pinakasikat na kumpanyang unicorn sa Veridia nitong nakaraang 2 taon. Ginoong Cross, may kilala ka ba sa Brightwind Tech? Brightwind Tech, ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Sutton Group. Kung ang Brightwind Tech makikipagtulungan sa Cross Corporation, maaari talaga silang magkaroon ng pagkakataon laban sa Ocean Group. Ha? Kung saan may kita, posible ang lahat. Mauna po kayo, Ginoong Lee. Sekretarya lang po ako ni Ginang Sutton. Malapit nang dumating si Ginang Sutton. Ang kanyang pagdating, ang tanging respeto na kailangan ko. Kung ganoon, Lahat kung kayo lang, pipirma sa kontratang ito ngayon. Dagdagan ko ang shares ng lahat ng karagdagang 3%. Karagdagang 3%. Mukhang, ang pamilyang Cross. talagang sasaba, sa Ocean Group. Kung desidido na kayong lahat, pumirma na. Sige, mula ngayon, magkakasama na tayo sa bagay na ito. Pababagsakin natin ang Ocean Group ng magkakasama. Hindi ninyo maaaring pirmahan ang kontratang ito. Paano ka nakapasok dito? Lumabas ka. Gusto mo akong paalisin. Sa tingin ko, hindi mo ako mapapaalis. Sino ka ba talaga? Seguridad. Ginang Sutton. Ginang Sutton. Bilang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Sutton Group, may karapatan akong narito. Kaya ikaw pala ang C ng Brightwind Tech. Minaliit kita, ano? Malubha ang kalagayan ng Sutton Group. Payo ko sa inyong lahat tungkol sa mga share ng Sutton Group na hawak ninyo. Ipagbili ninyo lahat. Bibilhin ko ang lahat sa presyong mas mataas sa merkado. Hello. Huwag mong ipilit. Ito ay isang hayagang tangkang pagsakop. Hindi ito pagsakop. Isang magiliw na paalala lang. Nagbibiro ka lang. Plano ko sanang akuin ang Sutton Group hanggang sa dumating ka at ninakaw ito. Linisin natin ito. Ang kumpanyang ito ay ipinagbili sa akin ng sarili mong ama at ng sarili mong kapatid gamit ang kanilang sariling mga kamay. Magagawa ko ang kahit anong gusto ko dito. Ang Sutton Group ang buong buhay na gawa ng aking ina. Paano mo ito ituring na panapal lamang at ipagbibili?
Hindi ko kailanman hahayaang mangyari iyon. At bakit naman hindi? Dahil sa hawak ko. Ang huling proyekto ni Stella, ang pinakamalaking bombang pumuputok para sa Sutton Group. Kung ibibigay ko ito sa kliyente, ano sa palagay mo ang mangyayari? Nagbubulahan ka lang. Kanina mo lang sinabing ang kumpanyang ito, ang buong buhay na gawa ng iyong ina. Gugutay-gutayin mo lang ba ito ng ganun? Sige, subukan mo. Sa ngayon, ang Sutton Group ay isang mainit na patatas para sa iyo kung gusto mong makipag-away. Handa ako anumang oras. Chloe. Paano kung ganito? Ibibigay ko ang 10% ng mga share ng Sutton Group. Sa ganoon, ikaw ang magiging ang mayoryang shareholder at babalik ito sa iyong mga kamay. Ano ang masasabi mo? Ano ang kapalit? Gusto kitang tulungan akong ibagsak ang Ocean Group. Hoy, Chloe. Kailangan nating mag-usap sa pribado. Ano ang gusto mong sabihin? Ang kasunduan sa kasal na yon ay para sa atin talaga. Ano kaya kung ganito? Ibibigay ko ang Sutton Group bilang handog sa kasunduan. At tayo'y magbabalikan. Ano sa tingin mo? May asawa na ako. Anong klaseng lalaki ang hindi makapagpatubo ng pera? Ako ang pinaka. Karapat-dapat na binata sa Veridia. Ang lalaki mo ay nasa labas. Nagmamaneho para sa tip at naghihintay ng mesa. Siya'y isang walang kwenta. Paano siya makakapantay sa akin? Tama ka talaga. Walang paghahambing. Kaya sumasang-ayon ka. Ikaw ay hindi makapantay kahit sa isa sa mga daliri ng asawa ko. Hindi ka karapat-dapat na ihambing sa kanya. Chloe. Pagsisisihan mo ito. Hindi ko pa kailanman naranasan ang kahulugan ng pagsisisi. Hintayin mo lang. Gising ka na? Saan ka pumunta? Ocean Group, may isang handaan sa loob ng 3 araw. Abala kami ni nanay at tatay sa paghahanda. Handaan. Oo, Hindi naman ito tungkol kay Dylan, di ba? Pwede mo ba akong bigyan ng imbitasyon? mahal. Kaya nga ako nandito, para ibigay sa'yo ang imbitasyon. Ayos. Gamit itong imbitasyon, makakapunta na ako sa handaan. Bakit ka ba ganun kagana, na pumunta sa handaang ito? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na dahil pinag-iinitan ng mga cross ang mga Vans. Kung malalaman ni tatay ni Ethan at ni nanay ni Ethan, baka magkaroon ng hindi kailangang gulo. Kasi, gusto kong personal na magpasalamat kay Ginoong Vance. Hindi ba't siya ang nag-unfreeze ng pondo ko? HMM. Eh di mali, ang hinala niya. Paano mo nalaman ang iniisip ni Ginoong Vance? Sa tingin ko, pareho ang nararamdaman ni Ginoong Vance. Kung hindi niya ipapadala sa'yo ang imbitasyon, di ba? Totoo. Kaya, Tungkol sa handaan, hindi ako makakasama sa'yo. May aayusin ako sa araw na yon. anong problema? Wala, personal na bagay lang. Sige, kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang. MMHMM. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Sige, mauna ka na. Tandaan mo, umuwi ka ng maaga mamayang gabi. Ihahanda ko ang hapunan. Sige, MMHMM. Nanay, naipadala na ang imbitasyon. Nagsisimula na ang plano. Ginang Sutton, narito ang iyong schedule para sa susunod na 3 araw. ay clear ang schedule ko para sa araw pagkatapos ng bukas. Opo, Ginang Sutton. Dadalaw ako sa isang bangkit, sa Ocean Group. Maghanda ka ng regalo para sa akin. Opo. Sandali. Ano po yun, Ginang Sutton? Ang Sutton Group, ang mga shares na hawak ng mga shareholders na iyon. Naibenta na ba lahat? Opo, Ginang Sutton. Lahat, isa-isa.
Wala bang kilos si Dylan? Wala po, Ginang Suton. Walang anumang balita. Mabuti, nakuha ko na. Maari ka nang umalis. Maaasahan mo ako. Hindi kailanman maghihinala si Chloe na ako ang magtataksil sa kanya. Pagdating ng oras, huwag mong kalimutan ang iyong ipinangako sa akin. O, Ginang Suton, Ginang Suton. Ang bangkete sa araw pagkatapos ng bukas ay magiging isang tunay na palabas. Sinta. Kamusta ang itsura ko sa best idang ito? Mukhang maganda. Maganda ka kahit anong suot mo, mahal. Nangaasar ka lang. Seryoso ako. Hoy, ano ito? Wala lang. Patanjin nga. May gown na pala akong ipinahanda para sa'yo. Hindi ko inasahang magdadala ka ng sarili mo. Sakto ang timing. Medyo masikip itong suot ko. Subukan ko yang sa iyo. Kamusta ang itsura ko? Mahal. Napakaganda mo. Ito na lang ang isusuot ko. MMHMM. Salamat, Sinta. Kailangan ko nang umalis. Ginang Suton, muli tayong nagkita agad. Huwag kang gumawa ng gulo sa Ocean Group. Hindi ko alam na ganito ka pala kakonsernado. Hindi pa ganap na napapasakamay ang Sutton Group. Siyempre, ayaw kong magkaroon ng problema ang Sutton Group. Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Ang gala ngayong gabi ay magiging isang palabas. Aba. Tingnan mo kung sino ang nandyan. Ethan, ano ang ginagawa niya dito? Nandito ang asawa mo para magsilbi ng mesa. Hindi mo alam? Kung lulusubin mo ang Ocean Group at malaman ito ni Ginoong Vance, sa palagay mo ba ay papasukin ka pa niya sa harap na pinto? Ikaw babae. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong hawakan ang manugang ko. At sino ka naman maganda? Hinampas mo ako. Mga gwardya, alisin niyo ang nakakasirang to sa harap ko at itapon niyo siya. Ano ba ang ginagawa nyo? May imbitasyon ako. Bisita ako rito. Anong klaseng bisita? Palabasin niyo siya. Ngayon, Ikaw. Nanay, ang galing-galing mo kanina. mahal, hanggat nandito ang nanay mo, walang mang-aapi sa'yo. Nanay, alam ko na ang lahat. Alam mo na ang lahat. Ang batang yun, hindi marunong magtago ng sikreto, no? Nanay, nandito rin ba si tatay? Arf. Nandito siya. Pumunta rin dito si Ethan nang hindi sinasabi sa akin. Oh, mahal, makinig ka sa akin sa totoo lang. Nanay, itinago niyo itong lahat sa akin at pumunta rito para magtrabaho. Ang hirap siguro noon. Mukhang, hindi pa alam ni Chloe tungkol sa panliligaw ng batang yun. Kailangan kong itago pa rin. Oh, tama, ang tatay mo at ako. At yung batang yun, dumating rito para tumulong. Natatakot lang kaming magalit ka kapag nalaman mo. Nanay, hindi ako nagagalit. Ang hirap ng pinagdaanan nyo, kaya walang trabaho ngayon. Isasama ko kayo sa handaan. Ang bait mo naman at naisip mo yan. Nanay, yung suot mo. Oh, hiniram lang to. Oh, di ba? Hindi masama, no? Maganda ka sa kahit anong suot, nanay. Samahan kita para bumili ng mas maganda pa. Tara na. Naku, malapit na ang oras. Bilisan natin. Sasama ako sa'yo. Eta. Sino ka talaga, matandang babae? Tatay. Narito ka na rin. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pumasok? Huwag mo nang tanungin. Pinalayas ako ng isang matandang babae. Nakakatawa. Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? Isang matandang babae lang yan. Hindi ka nito mapapalayas. Ano ang gusto mong ipahiwatig? 9 sa 10 pagkakataon. Sige ng Vance yon. Impossible. Hindi pwedeng sige ng Vance yon. Bakit naman? Poprotektahan ni Ginang Vance si Chloe. Nakakatawa. Anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang problema ng matandang babae na yon?
Tatay, nagkamali ako. Isipin mo na lang na nagsasalita ako ng walang kwenta. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Kapag pumasok na tayo ulit, magpakabait ka. Ang pamilya Vance ay hindi. Kasing simple ng iniisip mo, naiintindihan ko. Ang Ocean Group ay wala. Sisiguraduhin kong makikita mo ang kaya kong gawin. Sino yung babae? Tatay. Ah, anak. Narinig mo yon? Tinawag na siyang tatay ng babaeng yon. Ang pamilya Vance ay iisa lang ang anak, so ibig sabihin ba? Nakuha ko. Naiintindihan ko. Papasok na ako agad. Nanay, tatay. Pagkatapos ng party, makakalipat na kayo sa bagong lugar nyo, at hindi na kayo kailangang magtrabaho para sa pamilya Vance. Magpahinga na lang kayo at mag-enjoy. Ang bait-bait mo naman. Siyempre, payag kami. Tama ba, Sinta? Tama. Ginang Suton, nakuha ko na ang mga gamit. Ay, ikaw, hindi mo naman kailangang magdala ng regalo. Dahil unang beses ko, nakikilala si Ginoong Vance, hindi ako pwedeng pumunta ng walang dala. Ang pagpunta mo pa lang dito, ay malaking pabor na sa kanya. Eksakto. Alam kong nagmamalasakit kayo sa akin, nanay at tatay. Pero, may kailangan akong linawin kay Ginoong Vance ng personal. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang tamang asal. Ano ito? Ginang Suton, ito ang hiniling mo. Kailan ko sinabi sa'yo, nadalhin mo ang basurang ito? Sabi mo, basura ang Ocean Group. Siyempre, basura ang ipapadala natin. Nakalimutan mo na ba? 5 taon kang kasama ko, di ba? At itong mga dokumento, dinala ko rin. Sabi mo dapat tayo'y formal na. Magdeklara ng gyera sa Ocean Group. Hindi. Kailangan kong sabihin agad kay Arthur. Magdedeklara ng gyera. Akala mo ba laruan lang ito? Ipinagpalit mo ang mga share ng Sutton Group para makipag-alyansa sa mga malalaking tao ng kumpanyang Unicorn para hayagang hamunin ang Ocean Group sa handaan. Hindi ba't lahat ng ito ay bahagi ng plano natin? Ikaw. Diyos ko, nababaliw na ba ang babaeng ito? Nangangahas siyang hamunin ang Ocean Group. Totoo yan. At narito ngayon si Ginoong Vance. Ito ang unang handaan niya mula nang bumalik. Sino ang mag-aakalang magiging ganito ang kalalabasan? Ang babaeng yon, ikaw ang nag-ayos. Elenan, matalino. Well, masayang-masaya dito. Arthur, Penny, matagal na tayong hindi nagkita. David, ilang taon na rin. Ganoon pa rin kagwapo ang dating mo. Okay naman ako, hindi lang ako kasing, walang problema ninyong dalawa. At ito na. Ito ang aking manugang na babae, si Chloe. Kasana ba si Ethan? At ako, ang kanyang tito, ay walang ideya, wala man lang akong oras, na makapaghanda ng regalo sa pagtatagpo. Kung talagang nagmamalasakit ka, nakahanap ka sana ng paraan. Hindi ba tama iyon, Sinta? Tama talaga. Ang iyong bagong manugang na babae, ay parang hinahawakan na ang Ocean Group. Tama ba ang naririnig ko? Tama ang narinig mo. Nadismaya ako sa iyo. Ginang Suton, lahat ng ginawa ko ay ayon sa iyong utos. At ngayon, itatapon mo na lang ako. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Ngayon, Penny, ang iyong ugali ay hindi pa rin nagbabago. Pakinggan muna natin ang binibini at alamin kung ano ang nangyayari. Lahat ng ari-arian ng Brightwing Tech ay na-freeze ni Ginoong Vance. Lahat ng ginawa namin ay para maghiganti sa pamilya mo. Isang nakakahimok na dahilan. Magaling ang pagkakasabi. Ginang Suton ang ipinagawa mo sa akin. Natapos ko na. Pwede na ba akong umalis? Umalis. Saang lugar? Para mabuhay ng maligaya kasama si Dylan Cross. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Hindi mo alam. Hindi. Siyempre alam mo. Akala mo ba ang kontratang ito ay sapat para ipahamak ako? Ano ang pinagsasabi mo? Sayang para sa iyo. Pagkatapos mong pumirma sa kanila, ako naman ang pumirma ng ibang kontrata. Ito ay may lahat ng aming pirma. Ito. Hindi ito pwede. Ngayon, talaga bang akala mo na gagawin ko ang akusasyon mo sa akin? Ito. Hindi ito pwede. Kailangan mong tulungan ako. Bakit mo ako tinitingnan? Ano ang kinalaman ko dyan? Mga gwardya, ilabas ninyo ang gulo na ito. Sa lugar na ito, Nangako kang ipagtatanggol mo ako. binabakuran mo ako. Ikaw na naman, hindi ko ba lang pinaalis? Ay, muntik ko nang makalimutang ipakilala ka. Ito ang aking anak, Dylan. Anak mo, 20 taon ka nang nasa ibang bansa. Kakabalik mo lang sa Veridia, at may anak ka na agad.
Ganyan ka pa rin katulis, Penny. Ginang Vance, noong mga panahong iyon, bata pa ako noon at hangal. Hindi kita nirespeto. Sana huwag mo akong pagtawanan. Maraming hangal sa mundo. Kung iisipin ko silang lahat, lagi na lang akong magagalit. Nanay, bakit sila? Napakarespetuoso sa iyo. Manugang, sa totoo lang, Chloe. Tingnan mo, nandito na ang asawa mong serbidor. Anong nangyayari? Wala, maliit na bagay lang. Naayos na. Huwag kang mag-alala. Mabuti, basta ayos ka lang. Anong ginagawa mo dito? Mahal, sa totoo lang. Kailangan mo pa bang magtanong? Serbidor siya sa isang restaurant. Siyempre nandito siya para magserbisyo. Tumahimik ka. Serbidor ka lang. Ang lakas ng loob mong pagtahimikin ako. Magdadagdag ka pa ng isang salita at ipapapalayas kita. Ako ang palayasin. Ito ay handaan ng Ocean Group. Ikaw ang serbidor na nagkakagulo. Ikaw ang dapat umalis. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan ang asawa ko. Chloe, huwag mong isipin na dahil may malakas kang backer, ay may suporta ka na. Ang mga palalayasin na yon ay ikaw at ang asawa mo. Subukan mo nga. Kaming palayasin. Ngayon. Isa ka lang nalintik na serbidor. Sino ka ba? Event ito ng Ocean Group. Papalabasin kita. Ngayon din. palayasin mo siya. Eksakto. Ginang Vance. Hindi mo na kailangang ayusin ito. Ako na ang bahala. Dylan, napapansin mo ba kung gaano katawa-tawa ang mga sinasabi mo, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba na dahil lang nakapaglagay ka ng tao malapit sa akin, wala na akong paraan para harapin ka? Gusto kong tulungan mo akong ibagsak ang Ocean Group. Bitawan mo ako. Hahawakan mo ang babae ko? Hindi ka karapat-dapat. David, maaari mo bang ipaliwanag ang sitwasyong ito? Dylan, ano ba ang ginagawa mo? Tatay, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ito ang iniisip mo. Nasa ibang bansa ka, kasama ang 3 kuya at 4 na bunso. Dapat alam mo ang lugar mo. Paano ka nangahas na guluhin ang Ocean Group? Tatay, hindi pagkakaunawaan lang ito. Siya ang nag-set up sa akin. Ako ang nag-set up sa iyo. Ang Cross Corporation ay mahusay na gumagawa sa pagwasak sa sarili nito. Ano ang ibig mong sabihin? Pababangkarotin ko ang Cross Corporation sa loob ng 1 minuto. Ha 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 ha. Babangkarutin ang Cross Corporation sa 1 minuto. Impossible, nagbibiro ka lang. Hindi ka naniniwala, manood ka lang. Ano? Paano ako pwedeng mabangkarote? Dahil lahat ito sa'yo, kontrabida ka. Tatay, hayaan mong magpaliwanag ako. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat ng kumpanya dito sa bansa para pangalagaan. Ano ang nagawa mo? Penelope, hindi ko kailanman sinadya na labanan ang Ocean Group. Kung matutulungan mo lang ako sa krisis na ito, babayaran kita ng malaki. At paano, eksakto, kita matutulungan? Hinahabol niya ang pamilya Cross, di ba? Kaya sisiguraduhin kong ang pamana ng kanyang ina, ang Sutton Group, ay mabangkarot rin. Nanay, bakit kanya hinilingan ng tulong? Ano ang tawag mo sa kanya kanina? Gusto mo tulungan kitang bulihin. Ang ating manugang na babae. Panaginip lang yan. Manugang na babae. Manugang na babae siya ng pamilya Vance. Nagbibiro ka lang sakin. So ang serbidor na yon ay si Ginoong Vance. Ginoong Vance, paano pwedeng asawa ko ang Ginoong Vance? Nanay, tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Mahal. Ako si Ethan Vance, CEO ng Ocean Group. Ang Ginoong Vance na laging pinag-uusapan nila. Ikaw nga talaga si Ginoong Vance. Sinubukan kong sabihin sa'yo ng maraming beses, pero palaging sumasablay ang tadhana. Hindi ko ito nasabi kailanman. Hahaha. Lahat ng yang salita. Gusto mo lang lokohin si Chloe para pakasalan ka. Lokohan? Ikaw ang nanloloko. Ikaw ba ang nagpadala ng mga regalo sa pagpapakasal? Sa pamilya Sutton? Ikaw ang nagpadala ng regalo sa pagpapakasal. At ang pag-alis ng tatay at ate ko, biglaan sa very dia. Ikaw rin ba yun? Manugang, hindi namin sinasadyang itago ito sa'yo. Mahal, pag-uusapan natin to mamaya. Una, asikasuhin muna natin ang pamilya Cross. Ginoong Vance, pasensya na. Hindi ko talaga alam. Kung alam ko lang, hindi ko sasalingin si Chloe. Ang paghingi mo ng pasensya sa akin, hindi ibig sabihin tatanggapin ko. Tangka. Ginago mo ako ng gusto. Mula ngayon, hindi ka na anak ko. Tatay. Okay, tapos na ang palabas. Ethan, anong ginagawa mo? Mahal, gusto kitang pakasalan. Pangungunahan mo ako. Siyempre naman.
Sa araw ng kasal natin, nagustuhan kita sa unang tingin. At habang mas nagkakasama tayo, napagtanto ko, na nahulog ako sa'yo na, kaakit-akit. Medyo tuso, matalino, at medyo kalog. Yan ba ang idea mo ng papuri? Bago kita nakilala, hindi ako naniniwala na totoo ang pag-ibig. Pero simula nang makilala kita, Ako'y naging isang tunay na baliw sa pag-ibig. Chloe, pakakasalan mo ba ako? Anak, ang pamilya Vance ay maaaring walang gaanong maliban sa pera, syempre, ngunit palagi ka naming itatrato ng mabuti. 30 vilya sa loob at labas ng bansa, mahigit 20 nakalista na kumpanya, at 5 pribadong isla. Lahat mula sa batang ito, bilang iyong handog sa kasunduan ngayon. Sandali, bigyan mo lang ako ng 1 segundo. Hayaan mong mag-isip ako. Anak, kung ang batang ito ay hahayaan kang pumunta ng isang luha, palalayasin ko siya. Hindi ba naman sobra iyon? O, ano ba? Anong problema doon? Ang manugang na babae ay mas mahalaga kaysa sa isang anak na lalaki. Nanay, ako ang nagpapakasal dito. Ninakawan mo ako ng eksena. Sige, titigil na ako. At kung magkakaroon tayo ng mga anak balang araw? Ako ang bahala sa kanila. Ako na. Mahal. Mula ngayon, mag-focus ka sa iyong karera. Ikaw ang bahala sa negosyo, ako sa bahay. Ang asawa ang mangganguna at ang asawa ang susunod. Deal. So, ibig sabihin ba ay oo? Ikaw talaga. Anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang?